Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe. Kabanata 1441. Jiangho. 1441. Anong iniisip mo? Napagalitan si Liu Qinghao, hindi mo alam na natagpuan lang ni Ye Wuya ang iyong lola noong siya ay mahigit 400 taong gulang. Oo. Nakahinga ng maluwag si Fan, kung hindi ay mag-aatubili siyang sumagot. Biglang natawa si Liu Qinghao sa kanyang sarili, umiling at bumantong hininga. Akala ko noong una na itong martial arts madman na naghahanap ng mga master sa buong mundo ay darating para patayin ang mga tao at patayin ako. Sinong mag-aakalang hinailan niya talaga ako, nagpunta sa isang tavern at pinag-usapan ang kendo sa akin. Sabi niya, sa palagay niya ay may kakaiba akong pananaw sa kendo, at gusto niyang tanungin ako ng ilang mga katanungan tungkol sa kung ano ang iniisip ko. Sa pagsasalita nito, sinabi ni Liu Qinghao nang may damdamin, noon lang sa sandaling iyon. Nabigla kong napagtanto na kahit anong gawin ko, mayroon pa rin akong kendo na maipagmamalaki ko sa daan. Akala ng iba ay taga-pumitas ako ng bulaklak, isang buhong, ngunit si Ye Wu lang. Nakikita niya ang gilid ko bilang isang eskrimador at hindi ako tinitingnan ng may paghamak. Oo. Saglit na natauhan si Fan, hindi nakakagulat na miss ni Liu Qinghao si Ye Wuya. Ang pinakamahalagang bagay sa buhay ng isang tao ay ang kilalanin para sa kanyang mga nagawa ng isang taong mas malakas kaysa sa kanyang sarili. Kung hindi dahil sa pakikipag-usap ni Ye Wuya kay Liu Qinghao, tinatayang lasing si Liu Qinghao hanggang sa mamatay, at walang Shaoxiang swordsman. Sa totoo lang, sa aking kendo cultivation base noong panahong iyon, wala akong matalakay sa kanya, at natapos akong magsalita sa ilang salita. Ngunit tinanong niya ako kung mayroong anumang masarap na pagkain sa malapit, ngayon, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Halos hindi ko na siya nakakausap, ngayon na naiisip ko, nakakatuwa pa rin siya. Ngumiti si Liu Qinghao at humigop muli ng alak. Inamin ni Fan at tumango, ang matandang ito ay talagang kawili-wili, ngunit siya ay gumagawa ng mga bagay ng misteryoso, at wala siyang ideya kung ano ang kanyang ginagawa. Napabuntong hininga si Liu Qinghao, hinahanap kita para makainom ka ng isang baso ng alak at makakain ngayon, para lang maintindihan mo na hindi ako katulad ng mga taong iyon. Si Ye Wuya ay mabait sa akin noon, na maaaring mahalaga sa kanya. Hindi mahalaga, ngunit kailangan kong aminin ito. Kaya, dahil bago umalis si Ye Wuya, ikaw ang pumili sa iyo, kung gayon kung may mangyari sa hinaharap, tatabi ako sa iyong tabi. Sa totoo lang, ang mga apo ng mga angkan na ito ay napakamangmang ngayon. Sila. Hindi pa natin nararanasan ang panahon natin kung saan ang mga master ay parang ulap, at hindi nila naramdaman ang krisis ng walisin ni Ye Wuya ang mundo, kaya lahat sila ay hindi alam kung paano sukatin ang kanilang sarili, at masyado nilang iniisip ang kanilang sarili, kaya naman napakausok nila. Ang apat na pangunahing angkan tama na, Bai Zi, Zuanfeng at iba pa, na may kakaunting tao lang, talagang iniisip nilang makakalaban sila sa langit kapag nagsanib puwersa sila. Oo. Humalaklak si Fan at umiling, gaano kalaki ang pagkakaiba kung tatayo ka sa aking tabi o hindi. Hindi mo ba pinapahalagahan ng 3 ng isang ektarya ng Xuanjian sect? Oh, di ba dinalhan kita ng ekstrang katulong? Hiniling ko kay Monk Siuyo na bumalik sa Shaolin para gumawa ng ilang bagay. Ang impluensya ng Shaolin sa Hilaga. Hindi inaasahan na sinabi ng Fan, Monk Buyo, pumayag ka rin na tumayo sa tabi ko. Hindi ako pamilyar sa kanya. Hindi mahalaga kung pamilyar ka o hindi, walang makakakita sa mga idiot ng alyansa ng angkan na lumibot, hindi banggitin na ito ay para din sa ating sarili. Noon, ang monghe na si Wuyo ay para lamang protektahan ang Shaolin na siya ay isang monghe mula noong siya ay bata pa, kaya siya ay lumaban kay Ye Wuya sa daan-daang round. Ngayon ay ayaw kong tumingin kay Shaolin at gawing espada ng maliliit na angkan na iyon. Umiling si Liu Qinghao at sinabing, natigilan si Ye Fan, Monk Buyo, nakalaban mo na ba si Ye Wuya? Hindi mo ba alam? Napangiti si Liu Qinghao nang may pagmamalaki, huwag maliitin ang matandang kalbo na asno na iyon. 400 taon na ang nakalilipas, nasa pribadong paaralan pa ako noon. Naghahanap si Ye Wuya ng mga taong makakalaban kung saan-saan. Pinatay niya si Shaolin noong araw na iyon at sinabing dapat niyang pag-aralan itong mabuti. Sa ilalim ng 72 natatanging kasanayan ni Shaolin. Sa simula ng Shaolin, walang sapat na saya si Ye Wuya, sinabing wala pang maraming kakaibang kakayahan si Shaolin, bakit walang lumabas para labanan siya. Hindi man lang niya inisip, wala siyang kaseryosohan sa kompetisyon, at anumang oras ay mapipilayan siya o mapapatay man lang. Sinong maglalakas loob na ikumpara sa kanya? Bilang resulta, sa oras na iyon, ang paipong monghe na ilang dekada nang nagwawalis sa lupain sa Shaolin at hindi pinansin ng sinuman, tahimik. Nagsusulat sa buhangin ng wala. Sa pagsasalita, sinabi niya kay Ye Wuya, kung gumawa ka ng 100 galaw, mangyaring bumaban ng bundok. Sumang-ayon si Ye Wuya, ngunit sa huli. Si Monk Buyo ay talagang nagsuka ng dugo ng sapilitan, at kinuha ang daang mga panlilinlang ni Ye Wuya. Bagaman, si Ye Wuya ay hindi gaanong perwisyo noong panahong iyon, ang monghe na si Buyo ay lubos na niyanig ang mundo, at iniligtas din ni Shaolin ang kanyang mukha. Gayunpaman,
Simula noon, alam na ng mga monghe ng Shaolin ang lakas ng walis na ito, at hindi na nila kayang walisin ang sahig ng tahimik, kaya kailangan nilang umalis sa Shaolin, at ang mundo ay tahanan. Hindi napigilan ni Ye Fan na makaramdam ng kaunting kirot sa anit, kahit na hindi niya naranasan ang panahong iyon, ngunit nabighani din siya sandali. Ito ay hindi tungkol sa lakas ng martial arts noong panahong iyon, ngunit ang martial artist noong panahong iyon, ay namuhay tulad ng isang martial artist. Ang mga uri ng ilog at lawa ay tinatawag na mga ilog at lawa. Huminga ng malalim, tumanggo si Ye Fan at sinabing, nakikita ko, nagpasalamat ka kay Master Buyo para sa akin. Kung may makakausap sa sinaunang martial arts sect, kung gayon ito ay magiging mas maginhawa para sa akin, na maaaring mabawasan ang mga pagpatay. Pagkatapos ng lahat, si Ye Fan ay isang sinaunang martial artist ng Xia Kingdom outsiders sa mundo, kung sila ay mga masters gaya nina Liu Qinghao at Monk Buyu, at ang mga ninuno na nagmula sa mga sinaunang martial arts sects, ang mga inapo sa mga susunod na henerasyon ay magiging masunurin. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanilang pagsuway. Hindi kumbinsido. Sa wakas, anak, kailangan kong bigyan ka ng opinyon. Mataimtim na sinabi ni Liu Qinghao, sa tingin ko, masyado ka pa ring mayabang. Medyo natarante si Ye Fan, ano ang ibig sabihin nito, kailangan ko bang maging mayabang? Wala akong interes na magpanggap na isang marangal na tao. Hindi iyon ang ibig sabihin, mayabang, iyon ang ginagawa ng isang taong walang kakayahan. Pero, sa iyong kasalukuyang kakayahan, hindi ka dapat magkaroon ng isang magandang pakikipag-usap sa ilang mga random na pusa at aso. Yun. Ito ay gagawin lamang silang delusional, iniisip na mayroong isang bagay na pag-uusapan. Ngumiti si Liu Qinghao Xi at sinabi, alam mo ba kung paano nabuo ang Holy Blood Society noon? Kinusot ni Fan ang kanyang mga mata at sinabing, ayon sa mga taong iyon, dapat ay ang martial god ang pumatay ng maraming kamag-anak sa kanilang angkan. Kung gayon bakit papatayin ang kanilang mga kamag-anak? Tanong muli ni Marquis Liu Qing. Hulaan ng Fan, dahil hindi ka sumasang-ayon sa Diyos ng digmaan, maaari mong kontrolin ang swerte ng mundo ng mag-isa. Oo, sabihin ng 1,000, sabihin ng 10,000, kung ano ang bumubuo sa mga sinaunang Diyos, ay sumisira sa karangalan ng angkan, isang tao ng di makatwiran o isang bagay, lahat ng ito ay walang kaparerekan. Walang iba kundi si Ye Wuya ay masyadong malakas mag-isa, at ang mga ninuno ng ibang mga angkan ay hindi makahinga, at ang kanilang mga puso ay hindi balanse. Gayunpaman, hindi na hinintay ni Ye Wuya na magkaisa hanggang para gumawa ng hadlang para sa kanya, kaya pinatay muna niya hanggang ng mga kasuklam-suklam na lalaki. Bagamat hindi nila masyadong pinatay ang mga ninuno na may kaugnayan sa pundasyon ng angkan, ang ilan sa mga gulugod ay hindi gaanong napatay. Tungkol naman sa ang dahilan ng pagpatay. Hindi na siya masyadong magsasalita, papatayin niya kung gusto niya, at hayaan na lang ang angkan nila ang mag-isip tungkol sa iba. Ang final. Ang resulta, tulad ng makikita mo, ang mga ninuno ay umatras, ang mga walang kakayahan na labi na iyon ay bumuo ng Holy Blood Society, at samilong sa kaharian ng katapusan ng mundo. Ang pag-aaway ng angkan na maaaring naganap ay hindi lumitaw, at ang lupain ng Shanzhou ay matatag. Mahigpit na sinabi ni Liu Qinghao, ang kulang sa iyo ngayon ay ang labis na pagpapasya ni Ye Wuya. Minsan, ang mga aksyon na tila sumisira sa sangkatauhan ay talagang ang pinakamakatao at banal. Chapter 1442 Mukhang okay siya. 1442. Tahimik na nag-isip si Ye Fan, pagkatapos ay umiling at sinabing, tama ka, ngunit hindi ako si Ye Wuya, ako ay ako. Hindi ko masusunod ang diskarte niya sa lahat ng bagay. Pero ilan sa mga mungkahi mo, pag-iisipan ko. Si Liu Qinghao ay maaaring ituring na, mananampalataya, ni Ye Wuya, naramdaman ni Ye Fan na hindi niya kayang pakinggan ang lahat ng kanyang mga salita. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo si Ye Fan at sinabing, umalis na ako, uuwi pa rin ako para mananghalian. Bihira akong makasama muli ang pamilya ko. Gusto kong panoorin ang anak ko na kumakain. Si Liu Qinghao ay medyo walang magawa, bakit hindi ka umalis ngayon? Magiging alipin ka ba ng isang anak na babae? Hoy! Mabuti na lang at patay na ang lahat ng anak ko, kung hindi, magagalit ako. Nanigas ang mukha ni Ye Fan, naisip niya sa kanyang sarili na dapat niyang turuan ang grupo na magsanay ng qigang ng mabuti, hindi niya matanggap na nakikita niyang unang namamatay ang kanyang mga anak. Lumabas ka, ipapaalis kita. Bumangon din si Liu Qinghao. Paglabas nilang dalawa, lahat ng mga inapo ng pamilya Liu ay inaabangan. Nang makitang lumabas ang dalawa, mabilis silang sumunod sa likuran nila. Maagang kinain ni Jiang Xiaobai ang buong manok, tumingkayad sa damuhan sa hindi kalayuan, at nakitang lumabas si Ye Fan, mabilis siyang sumunod. Pagdating sa gilid ng kotse, sinabi ni Ye Fan, sa susunod na mga araw, haharapin ko ang usapin ng alyansa ng angkan, hayaan na lang natin ito. Nakangiting tumanggo si Liu Qinghao, at walang pakialam sa pagtanggap ni Ye Fan sa kanyang mungkahi. Pagkaalis ni Ye Fan at Jiang Xiaobai, lumingon si Liu Qinghao at tumingin sa isang batang babae na nagngangalang Shui Ling, isang apo ng pamilya Liu. Anong pangalan mo? Ang batang babae ay nambobola, kinakabahan at nahihiyang sinabi, nag-uulat sa mga ninuno, ang pangalan ko ay Liu Yunshuang.
Oh! Shuang-shuang, inilagay ni Liu Qinghao ang isang kamay sa balikat ng babae habang nakangiti, sa tingin mo ba ay maganda ang mga ninuno ko? Gusto mo bang maging girlfriend ko? Lahat sa pamilya Liu ay tahimik, at lahat sa pamilya Liu ay parang Zongzi. Ang maliit na batang babae na ito na nagngangalang Liu Yunshuang ay mas nabigla hanggang sa puntong naging isang fossil. Liu Qinghao clicked his tongue, bakit mo isa-isa itong ginagawa? After so many generations, they are not close relatives. Bagamat ang aking ninuno ay higit sa 400 taong gulang, ako ay nasa mabuting kalusugan. Habang pauwi, sinulyapan ni Ye Fan ang matabang lalaking nakaupo sa tabi niya, at sinabing, bakit nandito ka pa? Si Jiang Xiaobai ay tumingin sa kanya ng napaka-inosente, Mr. Ye. Kung gayon nasaan ako? Ano? Bakit kasama mo ako sa pag-uwi? Tanong ni Ye Fan. Nanigas ang mukha ni Jiang Xiaobai, oh. Pinatabi ni Ye Fan ang kotse at sinabing, bumaba ka. Walang pakialam si Jiang Xiaobai, gayon paman, nalutas na ang usapin, sa palagay ko ay maaari akong pumunta sa mga kababaihan upang matutong muli ng eskrima, at ako ay napakasaya. Noong una ay gusto ni Ye Fan na turuan ang lalaking ito na huwag maghanap ng mga babaeng mapag-uusapan, ngunit naisip niya, kung talagang hinahangad niya ang ganitong uri ng landas sa paglilinang, kung gayon hindi na kailangang panghimasukan ang kanyang kalikasan. Huwag kang mamatay, unawain ang layunin ng espada, bumalik ka para makita akong buhay, huwag mong ipahiya ang iyong amo, matapat na sabi ni Ye Fan. Ipinikit ni Jiang Xiaobai ang kanyang maliliit na mata, na parang may napagtanto, at pagkatapos ay ngumiti ng tapat, got it, Mr. Ye. Hindi umimik si Ye Fan, sinipa lang ang accelerator at tumakbo palayo. Matapos panoorin si Ye Fan na umalis, tumalikod si Jiang Xiaobai, hinawakan ang kanyang tiyan, at bamulong sa kanyang sarili, hoy! Saan na tayo susunod? Mukhang hindi pa ako busog, kumain muna tayo ng isang mangkok ng noodles. Well, ayan. Sa kabilang banda, nang umuwi si Ye Fan, hinihintay siya ng kanyang pamilya na makakain. Naresolba na ba ang usapin? Tanong ni Su Qingzhou. Tumango si Ye Fan, umupo at nagsabi, kapag bumalik si Ninger at ang iba pa, hahayaan ko silang asikasuhin ang mga gang at sinaunang martial arts sect sa iba't ibang lugar, at magtatag ng isang utos, upang ang mga taong ito sa alyansa ng angkan ay dapat bumalik sa dapat nilang puntahan. Napakurap si Su Qingzhou, gusto mo bang tulungan kita? Kung gayon, bakit hindi ka humingi ng tulong sa iyong asawa? Sa oras na iyon, ang intelligence channel ay kailangan pa ring umasa sa gigo, nakangiting sabi ni Ye Fan. Agad na sumang-ayon si Su Qingzhou, nakatingin kay Tuan-Tuan na naiinip na sa paghihintay ng hapunan, isang magiliw na ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Ang kalapit na pribadong kindergarten ay magsisimula ng mag-aral sa loob ng ilang araw. Kung ganito pa rin, ang mga sinaunang mandirigma ay tumatakbo kung saan-saan, at ang seguridad ay walang silbi. Talagang hindi ako nangangahas na hayaan ang mga bata na lumabas sa paaralan at umalis sa paaralan, at dapat talaga nilang alagaan ito. Kung ang isang makapangyarihang sinaunang mandirigma ay maaaring lumaban ng walang ingat, ito ay mas nakakatakot kaysa sa mga baril. Ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring pigilan ang ganoong bagay, ngunit sina Ye Fan at Su Qingzhou ay may kakayahang pigilan ito, at natural na ayaw nilang umupo ng walang ginagawa, pagkatapos ng lahat, ito ay nagsasangkot din ng kaligtasan ng kanilang mga miyembro ng pamilya. Pagkatapos ng hapunan, nagtanong si Ye Fan habang kumakain, nakahanap ka ba ng private, maganda ba ang kindergarten na iyon? Tinuri ko ang mga malapit, at ang mga publiko ay mas malayo, sa sentro ng lungsod. Hindi rin natin kaya pagpapadala sa bata upang kunin ang bata araw-araw, kung ipapadala ito ni Tita Jiang, ito ay masyadong malayo para maging angkop. Sinabi ni Su Qingzhou, sa tingin ko ang punong tanggapan ng kindergarten na iyon ay hindi masama, at ang pagsusuri ay okay, kaya hayaan mo muna si Tuan Chuan. Ay, kindergarten, magkano ang pagkakaiba? Napakahalaga ng kindergarten ngayon, at nagkakahalaga ng 10,000 sa isang taon, kaya saan ito pupunta? Nakangiting sabi ni Tita Jiang. Nagkusa rin si Ji Wanqing na ngumiti at sinabi sa oras na ito, maaari din akong tumulong sa pag-pick up at pagbaba ng grupo. Wala akong masyadong ginagawa sa bahay na ito. Hayaan mong ako na ang bahala sa grupo. Haha, huwag mong agawin, kalimutan mo na ako, ang matanda, sisunduin ko rin ang apo ko sa tuhod, masayang sabi ni Zhou Xinjiang. Si Ye Fan ay kumakain, nakaramdam ng saya at pagmamahal sa hapagkainan, at nakaramdam ng pagsabog ng damdamin sa kanyang puso, kung siya ngayon, sa lakas lamang ni Liu Tongzhou at ng iba pa, hindi niya ito makikita. Ngunit kung gusto mong magkaroon ng lahat ng ito sa mahabang panahon, hindi ako makapag-relax, kailangan mong patuloy na palakasin ang iyong sarili. Sa mga susunod na araw, kahit nasa Huahay ako, kailangan kong magsumikap sa paglinang. Kaya, sa mga susunod na araw, bukod pa sa paggugol ng oras sa kanyang pamilya at pakikipaglaro sa kanyang anak na babae, nagsimulang gumugol si Ye Fan nang hindi bababa sa kalahating araw araw-araw, pumunta sa walang nakatirang kabundukan sa kanluran ng Huahay upang magtanim ng mag-isa. Ang paminsan-minsang tunog ng mga pagsabog sa mga bundok ay hindi nakagambala sa sinuman maliban sa ilang mga ibon, ahas at mga insekto. Sa nakalipas na ilang araw, bumalik sina Ning Zimo at Feng Yaoying sa Huahay, at kasama si Shu Lingshan,
na matagal nang nakabalik sa China, kasama ang katalinuhan na ibinigay ni Su Qingzhou, sinimulan nilang itama ang underground forces sa Xia Kingdom. Si Shi Lanyu ay hiniling ni Ye Fan na manatili sa Purgatory Island. Kakaiba ang babaeng ito. Kahit na maraming paraan, napakadulas din niya. Siguradong hindi siya magsasanay ng maayos pagbalik niya sa Xia Kingdom. Ang tatlong anak na babae ay umasa sa mga epekto ng pagpapakain sa langit at pagpapalusog sa mga Diyos, at ang kanilang paglilinang ay napakabilis. Bilang karagdagan sa mahirap na pundasyon ni Feng Yaoying, na nakarating lamang sa larangan ng pagpipino ng katawan, sina Ning Zimo at Shu Lingshan ay parehong may concentrated cultivation base. Hindi nakalaban ang mga tao mula sa ordinaryong underground forces. Kasama ng lihim na proteksyon ng mga tao ng Buffalo, hindi masyadong nag-aalala si Ye Fan sa kanilang kaligtasan. Kabanata 1443. Ang tatlong babae ay may iba't ibang dibisyon ng paggawa. Natural, si Ning Zimo ang pangunahing pangkalahatang pamamahala. Sa kanyang karanasan at bentahe ng pagkakaroon ng pinakamalaking underground gang sa Xia Kingdom, maaari siyang magsimula sa isang magandang simula. At ang karanasan ni Feng Yaoying sa negosyo at pamamahala ay maaaring makabawi sa mga pagkukulang ni Ning Zimo, makatutulong sa kanya na gumawa ng ilang puting gawain sa kalsada, at makadagdag sa mga pakinabang ng bawat isa. Tungkol naman sa tungkulin ni Shu Lingshan, siya ay mas katulad ng isang instruktor, na responsable sa pagsasanay sa mga miyembro ng mga gang na ito, upang ang mga taong ito ay may mga pangunahing kakayahan sa pakikipaglaban at hindi sila abusuhin. Naisip ito ni Ye Fan, sa ganitong paraan, kung magiging maayos ang lahat, unti-unting mapupunta sa tamang landas ang underground forces ng Xia Kingdom, babalik sa orihinal na eksena, o mas mabuti pa. Hiniling din ni Ye Fan kay Ning Zimo na pag-isahin ang mga pamilyang Dongfang, Shangguan at Son sa kanyang pangalan upang labanan ang interbensyon ng alyansa ng Angkan. Ang panukalang ito ay agad na tinugon ng mga pamilyang ito sa ilalim ng lupa, at wala silang suporta. Ngayong handang tumayo si Ye Fan, natural na hindi nila ito mahihiling, tutal, lahat sila ay matandang kakilala. Kasabay ng hitsura ni Shaoxiang swordsman na si Liu Qinghao at Monk Buyo, halos kalahati ng mga sinaunang martial arts sects ay nagsimulang matakot sa mga tao mula sa mga alyansa ng Angkan. Sa ilang sandali, ang mga underground gang at sinaunang martial arts sect sa buong Xia Kingdom ay nagpasabog ng bagyo laban sa pagkakasangkot ng clan sa mundo. Dahil sa daluyong ng oposisyon mula sa iba't ibang sekular na puwersa, nalaman din ng alyansa ng Angkan na hindi ito malulutas ng pagpatay sa iilan, kaya kinailangan nilang simulan ang pag-withdraw ng mga bata na pinadala nila sa malaking sukat. Siyempre, kahit na ang alyansa ng clan ay medyo nahuli, imposibleng isuko ang lahat ng mga kapaki-pakinabang na mapagkukunang ito ng ganoon kadali. Kung tutusin, sa mata ng Angkan, ang mga ordinaryong tao na gustong magrebelde laban sa Angkan ay katumbas ng pangarap. Hindi nagtagal, nakatanggap si Su Qingzhou ng impormasyon na 12 ng mga miyembro ng klan ng alyansa ng Angkan, kanilang mga ninuno at ilang eksperto ang nagtipon. Nagsimula silang formal na talakayin kung paano haharapin ang ganoong sitwasyon at gumawa ng mga hakbang laban sa interbensyon ni Ye Fan. Inaasahan na ito ni Ye Fan, at nang hindi naghihintay na mag-usap sila, hiniling niya kay Su Qingzhou na mag-issue muna ng abiso at ipakita sa kanila ang isang showdown. Dahil may meeting, umupo ang lahat at mag-meeting. Napagkasunduan ng dalawang partido na sa kalagitnaan ng buwan, sa Emperor's Mausoleum sa gitna ng Xia Kingdom, isang The Mausoleum Competition, ang gaganapin para sa alyansa ng clan at sa Sword God. Sa oras na iyon, ang Imperial Mausoleum ay ganap na maharangan, at ang mga ninuno ng alyansa ng Angkan ay personal na darating. Bagamat hindi alam ng mga karaniwang tao ang bagay na ito, ikinaalarma nito ang lahat ng matataas na opisyal ng Xia Kingdom at ang mga tagapamahala ng apat na pangunahing Angkan, ang sinaunang martial arts sect, at ang mga underground gang. Kahit na ang apat na pangunahing Angkan ay abala sa pakikipaglaban para sa mga ugat ng dragon at walang oras upang pamahalaan ang mga ito, napakaraming maliliit at katamtamang mga Angkan ay puno na ng ginto, hindi pa banggitin na ang Bai Zi, Zuanfang, Kui at iba pang mga Angkan ay mayroon ding mga miyembro ng sinaunang mga Diyos. Bagamat ang reputasyon ni Ye Fan bilang isang Diyos ng espada ay nagulat na sa mundo, ngunit ngayon ay lumalaban siya sa buong alyansa ng Angkan gamit ang sarili niyang lakas, na ihayag na nito ang estilo ng Diyos ng digmaan noon. Ang mas nakakatakot sa lahat ay ang pagiging sikat ni Ye Fan sa mas bata pang edad kaysa sa Diyos ng digmaan. Ang mga sigaw ng, pagkatapos ng Diyos ng digmaan, ang Diyos ng mga espada ay tatayo, ay nagsimulang kumalat ng hindi nalalaman. Tungkol sa kaguluhan sa labas, lahat ng uri ng sigawan at kontrobersya, ang pangunahing tauhan nitong nagpapasigla sa mundo, si Ye Fan, ay may napakatahimik na pag-iisip. Si Ye Fan ay hindi nagpapanggap na mayabang, ngunit siya ay nakaranas ng napakaraming hangin at alon mula pa noong siya ay bata. Parang engrandi ang ganitong bagay, pero sa paningin niya, pareho lang. Nakatuon si Ye Fan sa kanyang buhay, nag-practice, at paminsan-minsan ay tumatakbo upang maging matalik sa kanyang mga pinagkakatiwalaan. Patuloy niyang isinasabuhay ang mga ehersisyo, at ang kanyang mga araw ay puno at nakapagpapalusog. Sa kabaligtaran, hindi niya masyadong inisip ang araw ng kombensyon. Anyway, kapag dumating ang araw na iyon, paalalahanan siya ni Su Qingzhou.
Sa panahong ito, ang dobleng disintegrasyon ni Yefan ay bumuti sa katatagan at pagpapatuloy, at ang kanyang panloob na lakas ay naging matatag din sa kaharian ng Lycan Xiaocheng. Gayunpaman, dahil hindi iniisip ni Yefan ang tungkol sa paggamit ng mga panloob na kasanayan, para sa kanya, ito ay talagang isang napakawalang lasa na kasanayan. Ito ay walang iba kundi ang pagtulong sa mga kababaihan na linangin ang mga kasanayan sa pagpapalakas ng langit, at ang epekto ay maaaring maging mas mahusay. Sa gabi, si Ji Wanqing ay nagdala ng isang malaking school bag at bumalik sa kanyang bahay sa Beilu County. Si Tuan Chuan ay may hawak na tali ng piniritong lomo sa kanyang kaliwang kamay at isang pritong ham sausage sa kanyang kanang kamay, kumakain na may maliit na bibig. Kakatapos lang mag-practice ni Yefan, umuwi, naligo, at naglakad pababa, sa tamang panahon para makita ang eksenang ito. Tuan, bakit hindi ikaw mismo ang magdadala ng school bag? Hayaan mo si Ate Wanqing na kunin, hindi maganda, turo ni Yefan. Ayos lang, kapatid na Yefan, karamihan sa mga bata ay mga magulang na nagdadala ng kanilang mga bag. Normal para sa akin na dalhin ang mga ito para kay Tuan. Maliit ang mga bata at mabibigat ang mga bag, nakangiting paliwanag ni Ji Wanqing. Sumimangot si Yefan, iyon ay dahil ang pamilya ng ibang tao ay masyadong spoiled, at ang mga anak ng ibang tao, mayroon kaming maraming pagkain at lakas. Maaari kang itapon ni Tuan sa langit, maniwala ka o hindi. Mapait na ngumiti si Ji Wanqing, hindi ganoon. Ngumuso si Tuan Chuan, kinuha ang merienda sa isang kamay, at kinuha ang school bag mula sa kamay ni Ji Wanqing. Nagkamali ako, si Tuan Chuan na lang ang magdadala ng school bag sa hinaharap. Sa sandaling ito, huminto sa labas ang isang Onyx Gray na Porsche 918. Bumaba si Su Qingzu sa kotse, may hawak na tablet sa kanyang kamay, at mabilis na naglakad papasok ng bahay. Bihira din ang isang babae na bumalik sa Splendid Group, ngunit hindi pa huli ang lahat para umuwi mula sa trabaho. Nang makita ang pritong tuhog sa mga kamay ni Tuan Chuan, sumimangot si Dai Mei at sinabing, Wanqing, hindi magandang kainin ng bata ang pritong pagkain na ito, kaya huwag mong bilhin ito para sa kanya sa hinaharap. Oh, nahihiyang ngumiti si Ji Wanqing, at inilabas ang kanyang dila kay Tuan Chuan. Nagpout ng masama si Tuan Chuan, Hindi talaga magaling sina nanay at tatay, at ayaw ni Tuan kay nanay at tatay. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod ang maliit na batang babae at inihagis ang kanyang bag sa sofa, at tumakbo sa kusina upang hanapin si Tita Jiang. Ang babaeng ito, natututo pa rin siyang magalit at hinihiling sa kanyang mga nakatatanda na suportahan siya. Hindi napigilan ni Yefan ang matawa. Napabuntong hininga si Su Qingzu at umiling, hindi ka masanay sa kanya, paano tayo magkakaroon ng ganito kagandang kondisyon noong bata pa tayo, napakaraming mayamang pangalawang henerasyon ang nasa Syra. Tumango si Yefan bilang pagsang-ayon, pagkatapos ay nakangiting nagtanong, asawa, ano ang pakiramdam mo tungkol sa pagpasok sa trabaho? Maaga pa para bumalik. Matigas na sinabi ni Su Qingzu, may sasabihin ako sa iyo, babalik ako para hanapin ka. Tingnan mo ito. Ibinigay ni Su Qingzu ang tablet kay Yefan at nag-click sa isang video sa itaas. Nagtaka si Yefan at sinulyapan ito, ngunit ang kanyang mga mata ay namumula. Nakita ko lamang na ito ay nasa pastulan ng damuhan, at isang malaking kawan ng mga tupa ang nagmamadaling tumatakbo. Hindi ito coyote na humahabol sa kanila, kundi isang malaking gintong lumilipad na ahas. Xiao Jin. Paano? Hindi dapat, naiintindihan nito ang kalikasan ng tao at marunong kumain ng mga baka at tupa ng mga pastol nang walang pinipili, tuturuan ko ito ng leksyon. Gulat na sabi ni Yefan. Si Su Qingzu ay nakasimangot din, ito ang video na lumabas ngayon, medyo mapanglo doon, at kakaunti lang ang mga pastol ang pumupunta doon, kaya wala pa masyadong tao ang naabala hanggang ngayon. Para sa akin ay may mali kay Xiao Jin, dahil ang mga pastol na nakakita nito ay nagsabi na natagpuan nila na ito ay naninira kung saan-saan, hindi tinatarget ang mga tupa, tulad ng mga baliw, at kahit na nangangagat ng mga bato. Nagpadala ako ng mga tao upang harangan ang impormasyon mula sa lugar na iyon, ngunit hindi ito mapanatili. Gaano katagal, natakot ako na si Xiao Jin ay tumakbo sa mas malayong lugar. Hindi na nagsalita pa si Yefan, at dirdiretsyong lumabas, ipadala sa akin ang mga coordinate, susugod ako para hanapin ito kaagad. Kabanata 1444 na stupid na ahas. 1444. Bagamat matagal na niyang hindi nakikita si Xiao Jin, palagi na itong iniisip ni Yefan, ngunit dahil malakas si Xiao Jin at maaaring magbago ng laki, hindi inisip ni Yefan na magiging problema ito. Hindi niya inaasahan ang ganitong abnormalidad sa pagkakataong ito, natural na nababalisa si Yefan, at pagkatapos magmadali sa airport para magmaneho ng pribadong eroplano, direktang lumipad siya sa Hilagang Prairie. Ang lugar kung saan nagpakita si Xiao Jin ay malapit na sa hangganan ng Xia Kingdom, kung saan ang isang mahabang hanay ng bundok ay natatakpan ng nyebe. Hamihip ang malamig na hangin sa talampas, at ang eroplano ay lumapag sa isang kalsada na walang sasakyang dumadaan. Gabi na noon, kung hindi dahil sa mahusay na kasanayan sa pagmamaneho ni Yefan, maging ang paglipag ay magiging mahirap. Bumaba si Yefan sa eroplano, tumawag ng espada, at tumapak sa lumilipad na espada upang simulan ang paghahanap kay Xiao Jin.
Bagamat sinasabing napakalaki ng saklaw, para talagang naghahanap ng karayom sa dayami kung gusto mo talagang hanapin. Natakot ako, ngunit bago ko ito mahanap, tumakbo si Xiao Jin sa ibang lugar. Kung sasaktan niya ang ilang inosenteng tao, talagang kasalanan iyon. Si Ye Fan ay hindi nang ahas na magmalasakit, tumutok siya at mabilis na nagwales, pinagmamasdan ang lahat ng direksyon, nakikinig sa paligid, at binibigyang pansin ang balita na maaaring matanggap ni Su Qingzhou anumang oras. Matapos maghanap ng higit sa 2 oras, sa wakas ay narinig ni Ye Fan ang pagbabago. Maraming mga hayop ang tumatakbo sa lupa, ang mga gulat na hiyawan ng mga baka at tupa, at sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, daan-daang baka at tupa ang makikitang tumatakbo ng ligaw patungo sa silangan. Ang ilang mga pastol na nakasakay sa kabayo ay walang oras upang alagaan ang kanilang mga alagang hayop, dahil sila ay tumatakbo para sa kanilang mga buhay. Isang mahabang ahas na may haba na higit sa 100 metro, matutulis na sungay sa ulo, at isang pares ng malalaking gininto ang pakpak sa likod nito, ang lumalamon sa mga baka at tupa na iyon. Ang mga dambuhalang yak na ito, na pumapasok sa bibig ng higanteng ahas na ito, ay parang maliliit na insekto, at maaari nilang ipasok ang ilan sa isang kagat. Si Ye Fan ay mabilis na nahulog halos agad-agad, nahulog mula sa langit, nahulog sa kumakayod na kawan ng mga baka at tupa, at sinigawan ang lumilipad na ahas, Xiao Jin. Tumigil ka. Ngunit ang panawagan ni Ye Fan na huminto ay walang epekto, at mabilis na nilampasan ni Xiao Jin ang kanyang ulo. Nang makita ito, natigilan si Ye Fan saglit, pumikit si Xiao Jin sa kanya. Parang hindi ko na siya kilala. Ano nga ba ang nangyayari? Hindi kaya na stimulate talaga siya ng isang bagay. Hindi maisip ni Ye Fan, kaya lumipad siya at direktang tumalon sa likod ni Xiao Jin, pagkatapos ay mabilis na tumakbo sa tuktok ng ulo ni Xiao Jin at hinawakan ang matalim na sungay sa ulo nito. Sinipa ni Ye Fan ang ulo ni Xiao Jin gamit ang kanyang mga paa, gumawa ng muffled na bangbang. Xiao Jin, anong kinababaliwan mo? Hindi mo ako kilala. Sa wakas, napagtanto ng hakbang na ito si Xiao Jin na may isang tao na nang-ahas na sipin nito sa ulo. Ngunit tila hindi nito naaalala si Ye Fan, habang iiling-iling ng malakas, tumalikod siya mula sa langit at mabilis na lumingon. Bagamat sinabing sa wakas ay tumigil na sila sa paghabol at pagpatay sa mga baka at tupa, lahat sila ay nakaturo kay Ye Fan. Nag-aatubili din si Ye Fan na hampasin si Xiao Jin gamit ang kanyang espada. Kung tutusin, kung hindi siya mag-iingat, maaari niyang masugatan si Xiao Jin. Ngunit sa pagkakataong ito, malinaw niyang naramdaman na ang lakas, bilis, at laki ng katawan ni Xiao Jin ay bumuti ng husto. Sa pagkakataong ito, sa saligan na hindi papatayin si Xiao Jin, ang kahirapan ng pagharang kay Xiao Jin ay ganap na naiiba sa dati. Sa napakaikling yugto ng panahon, ang nangyari kay Xiao Jin, ito ay bubuti ng husto. Nang nag-aalangan si Ye Fan, inihagis ni Xiao Jin si Ye Fan mula sa ilang daang metro sa ere. Paghiwa-hiwalay. Naglabas si Ye Fan ng isang layer ng disintegration sa mid-air, at sa sandali ng disintegration, si Xiao Jin ay lumusot na at gustong kainin si Ye Fan sa isang kagat. Mabilis na naglunsad ng espada si Ye Fan, ngunit hindi para umatake, kundi para baguhin ang kanyang direksyon at iwasan ang malaking bibig na ito. Pagkatapos bumagsak sa lupa, mabangis pa rin siyang hinabol ni Xiao Jin, ang kanyang mabigat na katawan ay nahulog sa damuhan, parang lindol, ang mga damo at mga labi ay tumalsik at isang malaking hukay ang idiniin palabas. Isang pares ng malalaking berdeng mata tulad ng mga hiyas, na may kaakit-akit na kinang, uhaw sa dugo at nakakabaliw na tingin, ay direktang tumingin kay Ye Fan. Nang makita ang hitsurang ito, sa wakas ay kumbinsido si Ye Fan na si Xiao Jin ay nasa napakabaliw na kalagayan, at napakalamang na kumain siya ng ilang pagkain na nakapagbigay sa kanya ng katinuan. Isa talaga siyang sakam na ahas, nangangahas siyang kumain ng kahit ano, paano niya ito magagawa ngayon? Sumakit ang ulo ni Ye Fan. Ngunit walang oras para isipin ito ni Ye Fan, si Xiao Jin ay sumugod na muli sa kanya ng marahas. May hangin sa ilalim ng paa ni Ye Fan, tumagilid siya para iwasan ito, at sabay sinipa ang mukha ni Xiao Jin sa hangin. Balak niyang bugbugin ng matino ang matako na ahas na ito. Ayon sa kanyang karanasan, ang mga hayop na may pagkalason sa pagkain ay gagaling sa kanilang sarili pagkatapos na lumampas ang lason. Ito ang kaso sa mga ordinaryong hayop, kaya dapat mas lumalaban si Xiao Jin. Pagkaraan ng mahabang panahon, magising na siya sa sobrang galit. Kahit na nakoma si Xiao Jin, isang solusyon ang paghahanap ng paraan para malaman ang problema at magamot si Xiao Jin. Siguradong hindi papayag si Ye Fan na patayin si Xiao Jin maliban kung kailangan niya. Si Xiao Jin ay nasa sakit at umungal, ngunit hindi siya nagdusa ng anumang malaking pinsala. Ang mga kaliskis at katawan nito ay may lubhang abnormal na panlaban. Ang kasalukuyang lakas ni Ye Fan, kahit na ito ay isang first layer disintegration lamang, ayon sa kanyang sariling pagtatansya, maaari pa rin siyang makipagkumpetensya kay Daoyan Xiaocheng, ngunit tila hindi ito masyadong epektibo laban kay Xiao Jin. Hindi nagmamadali si Ye Fan, kung tutuusin, ang mga nakatutuwang pag-atake ni Xiao Jin ay pawang mga likas na hayop, simple at bastos, at hindi mahirap para kay Ye Fan na umiwas.
Patuloy siyang umiwas pataas at pababa, kaliwat kanan, at kasabay nito, nakahanap siya ng pagkakataon na maglunsad ng pag-atake kung saan hindi ito nakamamatay sa ulo ni Xiao Jin. Isang tao at isang ahas, sa malawak na damuhan, ang nagsagawa ng tug of war. Pagkalipas ng 3 buong oras, naramdaman ni Ye Fan na kung patuloy siyang lalaban ng ganito, sa pagtutol ni Xiao Jin, natatakot ako na hindi ito matatapos kung magpumilit pa siya ng ilang oras. Sa desperasyon, mas malakas na umatake si Ye Fan at tuluyang nagising o napatumba si Xiao Jin. Doble. Pagkawatak-watek. Ang mga kalamnan ni Ye Fan ay tila sumambulat na may bagong lakas, at ang kanyang mga ginintoang mata ay tila may nagniningas na liwanag na magpapasunog sa lahat. Ang pinakamalaking pakinabang sa paglilinang sa kamakailang panahon ay ang katatagan ng double disintegration. Sa huling segundo, nakita ni Xiao Jin ang kasuklam-suklam na tao na ito sa kanyang harapan. Ngunit sa susunod na segundo, wala na ang taong ito. Sa mga mata ni Xiao Jin, may panandaliang pagkawala. Pagkatapos ng ikalawang antas ng pagkakawatak-watek ni Ye Fan, ang buong-buo na pagpapabuti sa purong kapangyarihang panlaban ay hindi maihahambing sa unang antas ng disintegrasyon. Hindi bababa sa 2 antas pataas. Dahil sa bilis ng galit, lumabas si Ye Fan sa tuktok ng ulo ni Xiao Jin nang walang anumang pagsisikap. Hinawakan ni Ye Fan ang mahabang sungay gamit ang isang kamay, hinayla ito, at idiniin ang kanyang katawan pababa, at pagkatapos ay ang kanyang mga kamao ay sumabog na parang marahas na mekanikal na braso, tumama ng isang malakas na suntok sa isang iglap. Bang 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 bang. Ang malakas na pumutok ang mga paputok, at umalangaw sa damuhan ang tunog na parang kulog. Nahihilo ang ulo ni Xiao Jin, at bawat kamao ay nanginginig ang bungo nito. Bagamat hindi nito pinatay, ito ay mas natatagusan kaysa sa simpleng, pakiramdam, na pag-atake ngayon lang. Kasabay ng pananakit ni Xiao Jin, siya ay nahihilo at bumagsak sa lupa, na may mahabang dila na nakalabas, at ang kanyang dagwang bibig ay hindi makasara. Hindi alam ni Ye Fan kung ilang suntok ang kanyang nasuntok, ngunit nalaman niyang bumubula na si Xiao Jin sa bibig at tirek ang kanyang mga mata. Dahil alam niyang wala na itong malay, isinara niya ang kanyang kamao at nagkawatak-watek. Tumalon pabalik sa lupa, pinunasan ni Ye Fan ang pawis sa kanyang noo at nakapanlulumong tinapakan ang mahabang dila, hindi ka natututo ng magagandang bagay. Kumakain ka pa rin ng tae pagkatapos ng libu-libong taon. Opisyal na ginamit ang double disintegration ni Lao Su sa unang pagkakataon, at ito pala ay para gisingin kang hanggal na ahas. Impyerno. Kabanata 1445 Huwag mag-alala tungkol sa pagkain. Bagamat ang 1445 ay lumaban ng husto at pinagalitan si Xiao Jin, si Ye Fan ay nag-aalala pa rin tungkol sa kalagayan ni Xiao Jin pagkatapos ng lahat, at nag-aatubili na gamitin ang kanyang espada para saktan si Xiao Jin mula simula hanggang wakas. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang espiritong hayop na nagligtas sa kanyang buhay. Malaki ang tiwala ni Ye Fan sa espesyal na partner na ito, at natural na ayaw niyang ma-accident ito. Nang makitang madilim pa ang kalangitan, nagpadala muna ng mensahe si Ye Fan kay Su Qingzhou sa bahay, na sinasabi sa babae na ligtas siya pansamantala at hihintayin niyang magising si Xiao Jin. Sa parehong oras, hayaang magpadala si Su Qingzhou ng isang tao upang imbestigahan kung paano nagdusa ang mga pastol sa pagkakataong ito, at upang bayaran ang mga pastol na iyon ng sapat na halaga. Kaagad. Nagsimula ng apoy si Ye Fan, kumuha ng compressed dry meat at ilang bote ng white wine mula sa kanyang storage bag, at kumain at uminom habang nag-iiho. Nang maputi na ang isda sa silangan at unti-unting lumiwanag ang damuhan, sa wakas ay nagising si Xiao Jin na medyo nalilito. Isang pares ng malalaking berdeng mag-aaral na may magagandang pattern ang kumurap, at unti-unting bumalik sa kanilang katinoan, at pagkatapos ay nakita si Ye Fan na malayang nakahiga sa damuhan sa hindi kalayuan. Xiao Jin. Medyo nahihilo pa ang malaking ulo ng ahas, nilabas ang dila, bahagyang nanginginig, at nagtaas ng ulo. Oo. Natural na napansin ito ni Fan, tumayo siya ngayon, inilagay ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang pantalon, at nakangiting nagtanong, Xiao Jin, gising ka na ba? Gusto mo pa ba akong kagatin? Itinagilad ni Xiao Jin ang kanyang ulo at tila medyo nalilito. Alam niya kung nagtataka siya kung bakit siya nandito, o kung bakit tinanong siya ni Ye Fan. Gayunpaman. Unti-unting umangat ang ulo ni Little Jin at nagbago ang mga mata, parang may naalala. Unti-unti, umikot ang malaking katawan ni Xiao Jin, at sa malalaking mata, naroon ang pagtataka, takot, hinaing at kaduwagan. Nakabalot ng gininto ang halo, ang katawan ni Xiao Jin ay mabilis na lumiit sa kapal ng kanyang hinlalaki, ang kanyang mga braso ay mahaba at maikli, ang kanyang mga pakpak ay pumutok, at siya ay maingat na lumipad sa mga balikat ni Ye Fan. Inilabas ni Xiao Jin ang kanyang manipis na dila at dinilaan ang mukha ni Ye Fan, sobrang mapagmahal. Sumunod. Pagkaraan, nakita ni Ye Fan ang isang pahiwatig ng kawalan ng pasasalamat at kalokohan mula sa pares ng nag-uusap na mga mata sa ulo ng ahas. Hindi napigilan ni Ye Fan ang matawa, ang maliit na bagay na ito ay tila gising, at alam niya na siya ay labis na napahiya. Kung hindi dahil sa awa niya, baka hindi ito kasing simple ng away.
Okay, alang-alang sa iyong pagkakasala, ililibre kita sa pagkakataong ito, at sa susunod ay gagamitin ko ang aking espada para kaltin ang kaliskis ng ahas para sa iyo. Nakangiting sabi ni Ye Fan. Nanginginig ang buong katawan ni Xiao Jin, ikinapakpak ang kanyang mga pakpak, at umikot ang kanyang ulo sa takot. Oo. Agad na tinanong ni Fan, ano ang nangyari sa iyo noon? Bakit hindi mo ako kilala, at baliw kang sinasabutahe kung saan-saan? Lumipad si Xiao Jin papunta kay Ye Fan, at pagkatapos ay naging isang malaking katawan, at pinasakay si Ye Fan dito. Ibig sabihin, alam ni Ye Fan na dadalhin niya siya para makita ang dahilan, kaya mabilis siyang umupo. Bumangon si Xiao Jin sa hangin. Dahil sa pagtaas ng lakas, ang bilis ng paglipad ay halatang mas mabilis kaysa dati. Pagkatapos lumipad. Sa loob ng mahigit 10 minuto, isang tao at isang ahas ang pumasok sa isang bundok na nababalutan ng nyebe kung saan bumaba ng husto ang temperatura. Sa pangkalahatan, ang mga ahas ay hindi pupunta sa gayong mga lugar. Pagkatapos ng lahat, ito ay masyadong malamig, at ang mga hayop na may malamig na dugo ay umiiwas pa sa kanila. Pero, si Xiao Jin ay nasa level na ng isang spirit beast kung tutuusin, at ang temperatura ay hindi gaanong nakakaapekto sa kanya, kaya kahit na ang snow ay lumipad, siya ay lumipad pa rin sa mahiwagang bulubunduking ito na natatakpan ng yelo at nyebe. Gayunpaman, ang ipinagtataka ni Ye Fan ay, para saan pumunta si Xiao Jin sa lugar na ito? Sa pangkalahatan, kahit na si Xiao Jin ay hindi natatakot sa matinding sipon, hindi niya sinasadyang maghanap ng pagkain sa ganoong lugar, maliban kung mayroon bang espesyal na pagkain dito? Oo. Hindi naiwasang maalala ni Fan na nang si Xiao Jin ay nahiwalay ng malayuan, nalaman niya ang tungkol sa Chongtian ng Yang Shenzi, at hindi niya maiwasang umasa. Sa wakas, nang marating niya ang lambak ng yelo sa pagitan ng ilang bundok na nababalutan ng nyebe, mabilis na bumaba si Xiao Jin. Sa isang lambak kung saan may mga halatang palatandaan ng matinding labanan, may mga palatandaan pa rin ng mga avalanches, at sa tabi ng matataas na snowdrift, isang malaking bangkay ng hayop na parang 3 palapag na bahay ang bumulaga sa mga mata ni Ye Fan. Ito, ano ba siya? Oo. Tumalon si Fan mula kay Xiao Jin at lumapag sa tabi ng bangkay. Matapos matukoy ng mabuti, napagtanto niyang Polaka pala ito. Sa pangkalahatan, ang mga Polaka ay sinusukat ng lamang, ngunit talagang nahihiya si Ye Fan na gamitin ang unit na ito. Upang sukatin ang napakalaking Polaka, maaari lamang niyang gamitin ang mga ulo sa pagsukat. Siyempre, imposible para sa isang Polaka. Narinig ko na ito. Ang Polaka ay patay na, kaya hindi na kailangang tanungin kung sino ang mamamatay tao, dahil ang ilang walang hiyang maliit na bagay ay nakabitin ng maliit na buntot nito sa tabi ni Ye Fan, na nagpapakita ng kanyang mga nagawa. Oo. Nalaman din ng Fan na ang Polaka ay nakagat mula sa malaking tiyan nito na puno ng mga pattern, at ang mga panloob na organo nito ay dumudugo. Parang may kinakain lang si Xiao Jin sa katawan nito. Kung ano iyon, hula ni Ye Fan, ito dapat ang essence ng Polaka na ito, at maaaring ito ay isang magic pill. Kung tutusin, ang mga halimaw daw ay nakakagawa ng mga table tas. Maaari din maging isang piraso ng Polaka dilaw, tulad ng mahalagang bazor at dilaw ng aso sa mga baka at aso. Sa kabuuan, hindi na hinayaang iluwan ni Ye Fan si Xiao Jin. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit ang maliit na blonde ay baliw ay maaaring malaman. Napakalaking Polaka, na may mga itim at asul na pattern sa buong katawan, nakakatakot, nakikipag-away dito, at kinakain ang laman ng katawan nito, may mangyayari ba? Sayang. Hindi madaling lumaki ang Polaka, hindi spirit beast, halimaw din. Baka isa lang ang ganito sa mundo. Kung hahayaan mo akong harapin, alibughang ahas, baka pwede pa. Kunin ito at ibalik ito bilang isang live money biting toad. Labis na nanlumo si Ye Fan. Pakiramdam niya ay nakakalungkot na namatay ang espiritong hayop na ito. Ang halaga ng buhay ay mas malaki kaysa sa kamatayan. Pero halatang hindi iniisip ni Xiao Jin. Bilang isang espiritong hayop, iniisip nito na ito ay isang likas na kaaway. Sa orihinal, ang mga ahas ay kumakain ng mga Polaka. Xiao Jin. Nasa tabi niya, tumagilid ang ulo at tumingin kay Ye Fan, ngunit hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Ye Fan, nangangagat ng Polaka o kung ano paman, paano niya maiintindihan. Nang makitang cute pa rin ito, inabot ni Ye Fan ang ulo nito ng 3 beses. Ikaw na lang. Ikaw na lang. Ang mahal mo, mga ahas. Sa susunod na makakita ka ng napakagandang bagay, sabihin mo muna sa akin. Huwag ka lang kumain. Alam mo ba? Si Xiao Jin ay lubos na nakumbinsi ni Ye Fan now, sa pakiramdam na ang taong ito ay napakalakas, at hindi ito gumagamit ng labis na lakas, kaya't itinuring niya itong isang sandbag, at ngayon ay wala itong pagpipilian kundi ang tumanggo sa karaingan. Oo. Ipinatong ni Fan ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at nag-isip sandali. Ang bangkay ng Polaka ay hindi talaga lumala, kaya hindi niya maaaring sayangin ang isang mahusay na likas na kayamanan. Dapat alamin na ang mga damit ng Polaka at mga crisps ng Polaka sa Polaka ay pawang mga bihirang panggagamot na materyales sa Xia Kingdom mula pa noong sinaunang panahon, at ang mga ito ay pawang pambansang kayamanan na mga materyales na panggamot na ipinagbabawal na i-export sa labas ng mundo.
Ayaw bitawan ni Yefan ang ganoong spirit toad, ang damit nitong toad, toad crisps, at maging ang iba pang bahagi ng katawan. Sinasamantala ang malamig na panahon dito, gusto niyang i-disassemble ang katawan at itago ito ng personal. Kabanata 1446 na Supernatural Phenomenon. 1446. Alam ni Yefan na ang Poloka na ito ay puno ng mga kayamanan, ngunit talagang gusto niyang kolektahin ang mga panggamot na materyales na ito. Ito ang unang pagkakataon para sa kanya na ilabas ang mga panloob na organo, ngunit ang susi ay hindi madaling makuha ang mga ito. Ito ay ang pagtatago ng posterior at epidermal glands ng Poloka, isang nakakalason na serous fluid. Kahit na sinabi ni Yefan na siya ay immune sa 100 lason, maging si Xiaojin ay nalason at nabaliw. Hindi gustong hawakan ni Yefan ang katawan ng Poloka nang walang anumang mga hakbang sa proteksyon. Kaya naman, nagplano si Yefan na pumunta sa pinakamalapit na bayan para maghanap ng ilang props, tulad ng rubber gloves, goggles at iba pa. Ang mga kutsilyo na ginagamit para sa dissection ay tiyak na hindi angkop para sa mga ordinaryong surgical tool. Balak ni Yefan na gamitin ang kanyang sariling espada para harapin ito. Gaya ng sinabi niya, sumakay si Yefan kay Xiaojin at dumiretso sa pinakamalapit na bayan. Gayunpaman, sa nagyayelong mundo, ang bangkay ng Poloka ay ayos na pansamantala. Dumating sa isang maliit na bayan sa damuhan, bumili si Yefan ng isang grupo ng mga props na gagamitin, at mabilis na bumalik sa manyag na bundok sa Xiaojin. Sa kalagitnaan, tumawag ang satellite phone, si Su Qingzhou iyon. Sa tiwangwang na hangganang lugar na ito, sa katunayan, nakontak siya ni Su Qingzhou sa tamang panahon. Asawa, anong problema? Nasaan ka, asawa, bakit ang lakas ng hangin? Tanong ni Su Qingzhou. Lilipad ako sa mga ulap, lumilipad. Hindi makapagsalita si Su Qingzhou ng ilang segundo, kaya napabuntong hininga na lamang siya. Nagmamadali si Sister Zimo. Nasa bahay lang siya, tinanong niya kung kailan ka babalik, Diling Zhengfeng bukas na ang conference. Inihanda na niya ang lahat ng mga materyales, at gusto niyang makita mo kung may anumang mga tuntunin na kailangang baguhin. Saglit na nag-alinlangan si Yefan, at sinabing, okay. I see. Sabihin mo kay Ninger, iyong mga termino para sa Clan Alliance, makakapagdesisyon siya, nagtitiwala ako sa kanyang hatol. May gagawin ako ngayon, ibababa ko muna ang tawag. Ano bang problema mo? Hindi ka pa rin bababalik. Nahihilo si Su Qingzhou, paano ito palaging naglalabas ng isang bagay? Isang supernatural phenomenon na mahirap ipaliwanag, magaling ang asawa ko, malalaman mo pagbalik ko, papasok na ako sa Snowy Mountain, hindi maganda ang signal. Hang up. Pinindot ni Yefan ang telepono at pinaupo si Xiaojin at dumiretso. Zushan, puno na siya ngayon ng mahalagang malaking Poloka, ang kompetisyon ng imperial na mausoleum, ngunit walang nakakaakit sa kanya. Ang susunod araw, ang Imperial Mausoleum sa gitna ng Xia Kingdom, sa lahat ng direksyon, sa loob ng radius na 10 milya, ay napapaligiran ng hukbo. Sa kompetisyong ito, kung sino ang may huling say at makakakontrol sa takbo ng underground forces sa Xia Kingdom ay natural na maakit ang atensyon ng militar. Ang hukbo ay natural na tumayo sa panig ni Yefan, at espesyal na nagpadala ng mga tropa upang palibutan ang lugar na ito upang magsaya sa panig ni Yefan. Gayunpaman, ang alyansa ng clan ay malinaw na walang pakialam sa mga detalyeng ito. Sa mata ng angkan, walang pinagkaiba ang hukbo at ordinaryong tao. Sa venue kung saan ginanap ang Battle for the Front, sa sacrificial platform sa gitna ng Emperor's Mausoleum, mayroon ng daan-daang pulang mesa at upuan. 12-12 ng mga angkan at ninuno na dumating dito ay bubuo ng isang bilog. At ang pangkalahatang clan elders ay maaari lamang makinig sa audience. Ang pagpupulong ay opisyal na idinaos sa 10:00 ng umaga. Ito ay hindi masyadong mahaba ngayon. Mayroong higit sa 100 upuan sa mataas na entablado, at halos lahat ng upuan ay puno. Ang mga ninuno ng angkan, na may iba't ibang damit, lalaki at babae, matanda at bata ang anyo, ay nagtipon-tipon dito, masiglang nag-uusap isa-isa, maliwanag ang kanilang mga mukha. Sa ilalim ng entablado, mayroong libu-libong mga alagad ng angkan na puno ng mga hukay at lambak. Lahat sila ay dumating upang suportahan ang alyansa ng angkan at nagplanong bigyan ng ganap na kahihiyan ang Diyos ng Espada na si Yefan. Dahil hindi pa dumarating si Yefan, ang mga ninuno ng angkan ay unang nakipag-usap sa isa't isa doon, at ang pag-uusap ay napakasaya. Itong Yefan na ito ay talagang ang tingin niya sa kanyang sarili bilang kanyang lolo, Yewuya. Napakayabang, paano ka magdadalawang isip na halika ng mag-isa upang harapin ang aming 58 angkan? Humph! Isa lang itong batang baliw na kakalabas lang ng ilang taon at mataas ang tingin sa sarili. Noong sumikat si Yewuya, mas huli siya sa kanya. Matatalo pa ba niya si Yewuya? Haha, tingnan ko. Bagaman siya ay may pangalan ng Sword God at makapangyarihan, siya ay bata pa rin sa huli. Kung hindi, paano niya may isip na mapipigilan natin ang ating alyansa ng angkan sa pamamagitan ng pag-asa sa kanya? Higit pa sa walang muwang, siya ay sadyang tanga. May 10-10 milyong tao sa alyansa ng aming angkan, at kung magpapadala ka lamang ng ilang tao, maaari mong durugan ng makamundong sinaunang martial arts sect at gang na ito, kaya niya itong pangalagaan.
Malamang naisip niya na siya ang pumatay kay Zhou Tenyan at nilipol ang angkan ng Xuan Mingzhu. Ang sikat na ninuno, kaya matatakot tayo sa kanya. Pero hindi niya maintindihan, ang kapabayaan lang ng pamilya Zhou, at hindi sila nagkakaisa. Tama, hanggat tayo ay nagkakaisa, ang impluwensya ng alyansa ng ating angkan ay hindi siya. Naiisip mo ba? Nabalitaan ko na hiniling din ng anak na ito ang kanyang asawa na pamahalaan ang mga gang na ito. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng ilang babae, gusto niyang pigilan ang pag-usbong ng alyansa ng aming angkan. Paano ito? Hintayin mo siyang dumating, magsama-sama tayong lahat. Ang pag-atake sa kanila ng grupo-grupo ay tiyak na pipigilan siya at ang kanyang mga babae. Ipaalam sa kanya na sa tingin niya ay kapareho niya si Ye Wuya, ngunit nabubuhay lang siya sa kanyang panaginip. Haha, tama, tama. Pangarapin natin ang tagsibol at taglagas niya. Haha. Sa sandaling ito, isang matipunong lalaki, isang binata na nakaputi, at isang maliit na babae ang pumasok sa venue at pumunta sa kinauupuan nila. Oo, ang tatlong upuan sa gitna ng buong bilog. Ang mga ninuno ng bawat angkan ay tumayo upang salubungin sila, dahil ito ang pinuno ng alyansa ng angkan, ang tatlong ninuno ni Wei Bufan, Lei Chong at Qing Yin. Ang tatlong ninuno na ito ng Bai Zi, Kui at Xuanfeng clan, bilang mga miyembro ng sinaunang mga Diyos, ay ang pagmamalaki ng maliliit at katamtamang mga angkan, pagkatapos ng lahat, sila ay pinagtibay ng Diyos ng digmaan. Ang mga mukha ng mga alagad ng angkan na naruroon ay nagniningning at puno ng paghanga. Hindi na sila makapaghintay na makita ang eksena ng pinakasikat na Sword God ngayon, na nasa ilalim ng kapangyarihan ng alyansa ng angkan. Magalang na binati ni Wei Bufan ang mga dati niyang kaibigan mula sa iba't ibang angkan, habang si Lei Chong naman ay tumanggaw ng diretsyong mukha. Si Qing Yin ang pinakairitado, at pinagalitan at umupo sa kanyang upuan, ang kanyang manipis na mga binti ay nakapatong sa mesa. Bakit ang daming tao, hindi ba nandito ang ninuno? Ano ang mga maliliit na lalaki na darating upang sumali sa kasiyahan? Inis na sabi ni Qing Yin. Haha, ito ay isang magandang pagkakataon para sa aming clan alliance upang patunayan ang aming lakas. Mabuti rin para sa mga bata na pumunta at makita at madagdagan ang kanilang tiwala sa sarili. Kinawayan ni Wei Bufan ang kanyang fan na nakangiti. Same time na sinabi ni Lei Chong, hindi ba nagsimula sa puntong ito, bakit hindi mo nakita ang batang si Ye Fan na dumarating? Ngayon may pangalan na sila ng Sword God, syempre kailangan nilang magpahangin, so what if hintayin mo siya sandali? Anyway, pagdating niya, Lolo Lei, ang tawag niya sa'yo dahil sa kalungkutan. Tumawa si Qing Yin. Tama, bagamat makapangyarihan ang batang ito, hindi niya alam kung saan niya nakuha ang kumpiyansa na maglakas loob na maging kaaway sa napakaraming angkan natin. Sige. Kumuha si Lei Chong ng isang tasa ng tsaa sa mesa at ininom ito. Sa sandaling ito, kinusot ni Wei Bufan ang kanyang mga mata at sinabing, okay, ang ignorante na batang lalaki na tinatawag mo sa kanya, nandito siya. Hehe. Napatingin ang lahat sa pasukan ng Imperial Mausoleum sa harapan nila, sa malayo. Ilang sasakyan ang dumaan. Kabanata 1447 BC lang. 1447. Nagmaneho sa oras na ito ay naging isang off-road armored vehicle ng militar, na malinaw naman na isang pagsasanay na sinusuportahan ng militar. Sa likod ng armored vehicle na lumiwanag sa daan, isang itim na pinahabang sedan ang dahan-daang nagmaneho patungo sa pulang carpet sa labas ng conference platform. Ang mga ninuno ng alyansa ng angkan ay lahat ay mukhang mapanghamak, umaasam, at mausisa, ngunit walang sino man ang gustong tumayo. Nakita kong bumaba si Xiao Zhao mula sa co-pilot at binuksan ang pinto ng kotse. Pagkatapos, lumabas mula sa loob si Ning Zimo, nakasuot ng black lady suit at puting sando. Nakataas ang buhok ni Ning Zimo, may hawak na briefcase, sapatos na may mataas na takong, at kahit isang pares ng dekorasyong gintong frame. Sa totoo lang, matagal na nag-isip si Ning Zimo bago dumating, kung ano ang isusuot ng maayos. After thinking about it, anyway, with my own strength, I don't have to think about making move at the scene, so I just dress like a professional woman in a office meeting. Pagkababa ni Ning Zimo sa kotse, lumingon siya at tumingin sa kotse, nag-alinlangan, pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay at sinabing, Xiaojin, halika rito. Sa upuan ng kotse, si Xiaojin, na tamad, ay lumipad at pumulupot sa braso ni Ning Zimo. May kaunting pagkabagot sa mga mata ni Xiaojin. Hindi nito gusto ang lugar, walang makakain dito, isang bungkus lamang ng mga lumang buto. Kung hindi siya hiniling ni Ye Fan na samahan si Ning Zimo, hindi siya mag-abala na pumunta rito. Nang makitang sa wakas ay masunurin na si Xiaojin, nakahinga ng maluwag si Ning Zimo, at pagkatapos ay kinuha si Xiaojin at naglakad sa red carpet patungo sa punong Zhengfeng Conference. Ano ang sitwasyon? Paano ang Diyos ng Espada na si Ye Fan? Bakit babae lang? At nasa state of concentration lang? Ang mamatay. Ano yun ahas? Bakit parang may pakpak? Kung ano man yan. Ahas lang yan, anong kakaiba? Hindi ba natatakot ang Diyos ng Espada na lumapit ng mag-isa dahil sa takot na makubkob? Ang karamihan ng mga kaalyado ng angkan sa pinangyarihan ay hindi makitang sumulpot si Ye Fan, isa-isang bumubulong at nag-uusap.
Ang mga ninuno ng iba't ibang angkan sa paligid ng conference table ay nakasimangot at naguguluhan, at karamihan sa kanila ay nasa ulap. Sa wakas ay naglakad na si Ning Zimo sa entablado sa oras na ito, lumapit sa bakanting mesa, at inilapag ang portfolio. Sinulyapan ang daan-daang mga ninuno ng angkan sa pinangyarihan, bagamat ang sinuman sa kanila ay madaling mapatay siya, si Ning Zimo ay nagpipigil pa rin ng bakas ng takot sa kanyang puso at hindi mukhang nalilito. Siya ay natural at bukas palad ng ngumiti, at bumati, lahat ng mga ninuno ng alyansa ng angkan, magandang umaga, sa lahat, ang pangalan ko ay Ning Zimo. Sa pagkakataong ito, isang maliit na batang babae ang kakatawan sa aming pamilya, si Mr. Ye, upang labanan ang lahat. General Assembly. Ang boses ni Ning Zimo ay hindi masyadong sumigaw, ngunit walang mga bingi sa eksena, at ang kanilang pandinig ay napakahusay. Ano? Kumatawan. Isang grupo ng mga taong angkan, akala nila mali ang narinig nila. Bang! Isang mainitan ng ulong ninuno ang hamampas sa mesa at galit na sinabi, anong ibig mong sabihin? Ye Fan Ren. Natatawang sabi ni Zhu. Sa pagharap sa mga pagdududa ng mga ninuno, hindi nagulat si Ning Zimo, ang kanyang mukha ay unti-unting nanlamig, at sinabi, Mr. may gagawin kayo, siya ay abala sa labas, at hindi maginhawang bumalik. Kaya naman, nagpadala siya ng liham bigyan mo ako ng buong autoridad para kumatawan sa pagpupulong na ito. Ganun lang kasimple. Pagkatapos magsalita, naglabas si Ning Zimo ng itim na bola mula sa kanyang briefcase at inihagis ito sa gitna ng meeting room. Nang lumapag ang bola, gumamit si Ning Zimo ng remote control at pinindot ito, nagsimulang gumana ang bola, at natapon ang isang light screen na nakaharap sa lahat ng panig. Ito ay isang gadget na ipinahiram sa kanya ni Chu Yunyao, ngunit medyo maginhawang magdaos ng tulong sa napakalaking panlabas na lugar. Sa harap ng isang grupo ng mga makalumang miyembro ng clan, ang screen at text na biglang lumabas ay natigilan silang lahat saglit. Tulad ng nakikita mo, mayroong kabuuang 18 na sagnay na nakasulat dito, na malinaw na ipinaliwanag. Ang lahat ng mga angkan sa alyansa ng angkan ay kailangang sumunod sa mga obligasyon sa hinaharap, at ang mga obligasyong susundin natin. Malinaw na nagsalita si Ning Zimo. Sinabi, sa pangkalahatan, ang sagnay na ito ay hindi makakasira sa orihinal na interes at lakas ng alyansa ng angkan. Higit sa lahat, ito ay upang matiyak ang sistema ng pamamahala ng secular na mundo, ang pangunahing legal na sistema, at ang buhay ng mga ordinaryong tao. Garantisadong. Bago pa matapos magsalita si Ning Zimo, may ninuno ng isa pang angkan na hindi na nakinig at galit na galit. Shut up, little girl. Ano ka ba? Karapat-dapat din namang magsalita ng kalokohan dito. Bagamat natatakot si Ning Zimo sa kanyang puso, matagal na siyang dumaan sa bagyo. Naniniwala siya sa kanyang puso na hindi magbibiro si Ye Fan tungkol sa kanyang buhay, kaya't naglakas loob siyang lumaban ng may panunuya, kung talagang matapang ka, marami ka pa ring magsasalita. Ganun ba? Ikaw? Namula sa galit ang ninuno, ngunit hindi siya nang ahas na gumawa ng totoong hakbang. Biglang naging deadlock ang eksena, at ibinaling ng mga ninuno ng lahat ng etnikong grupo ang kanilang atensyon sa mga pinuno ng mga ninuno ni Baizi, Xuanfeng at Koi. Galit na si Qingyin na ang kanyang mukha ay napuno ng mga ulap, tumayo siya, at tumawa sa galit, napakalakas ng loob na batang babae. Sabihin mo sa ninuno na ito, iniwan ka ni Ye Fan na mag-isa, kasama ang isang maliit na ahas. Nandito ba siya para hiyain tayo? Iniisip niya na siya ay isang Diyos ng espada, kaya lahat tayo ay natatakot sa kanya. Ganoon ba? Hanggang sa huli, puno ng pagpatay ang kanyang tono. Sina Wei Bufan at Lei Chong, na nasa tabi niya, ay may malungkot ding ekspresyon sa kanilang mga mukha. Pinapanta ni Ye Fan si Ning Zimo. Ang hakbang na ito ay talagang inis sa kanila. Mahigpit na pinisil ni Ning Zimo ang kanyang kamay, pagkatapos ay binitawan ito. Matapos ayusin ang kanyang saloobin, sinabi niya na may malumanay ng ngiti, mukhang nagkamali ang lahat, hindi sinasadya ni Mr. Ye na ipadala ako rito para ipahiya ka. Kaya lang hindi niya nasabi ng malinaw sa simula pa lang. Gayunpaman, tiyak na darating siya ng personal. Ano? Natigilan ang mga ninuno ng mga angkan. Hindi ba? Tanong pabalik ni Ning Zimo, hindi namin sinabi na si Mr. Ye mismo ay talagang dadalo sa kompetisyong ito. Palagi kong pinaghahandaan ito. Walang tunog sa pinangyarihan, at ang mga alagad ng angkan ay natigilan. Matapos pag-isipan ito ng mabuti, tila wala silang sinabi tungkol sa kung ano ang mangyayari kay Ye Fan. Ngunit, walang mag-iisip na si Ye Fan, ang pinakamahalagang tao, ay wala. Hindi ba ito ay isang napakahalagang okasyon? Ito na ba ang sandali upang maakit ang atensyon ng buong Xia Kingdom? Hindi kaya talagang walang pakialam si Ye Fan, kaya minamaliit ang komperensyang ito. Nagpatuloy si Ning Zimo, mula sa pananaw ni Mr. Ye, ang komperensyang ito ay nangangailangan lamang sa iyo na talakayin ang mga detalye ng mga tuntuning ito sa batang babae, at kung mayroon kang dapat pag-usapan, gumawa ng ilang mga pagbabago. Pagkatapos, ang mga ninuno ng mga angkan. Lahat, lagdaan ang lagda, pindutin ang handprint ayon sa handprint, at lahat ay kumilos ayon sa mga tuntunin, at maaari itong matapos. Kung darating siya o hindi, hindi ito dapat makaapekto sa resulta ng pulong na ito.
Sa madaling salita, hindi ginawa ni Mr. Ye ang what are you interested in, kunin mo siya o hindi, hiyain ka, nagkataon lang na busy siya. Pagkatapos ng ilang pangungusap, ang tatlo ng Qingyin, ang mga ninuno ng angkan, ay lahat ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin, at ang kanilang mga ulo ay maaaring masunog. Kabanata 1448, wala akong mga kwalifikasyon. Kung 1448, hindi pumapasok, busy lang ako. Tapos yung buong clan alliance nila, with their ancestors present, ano ba? Walang anuman ito kumpara sa ginawa ni Ye Fan sa kanyang sarili. Sinabi ni Ning Zimo na hindi interesado si Ye Fan na ipahiya sila, hindi ba't ang mga ninuno ng 58 angkan ay hindi man lang kwalipikadong ipahiya ni Ye Fan? Anong laking kahihiyan ito? Anong ironic na pahayag? Mas mahirap itong tanggapin ng angkan kaysa direktang pang-aabuso. Haha! Ibinaba ni Qingyin ang kanyang ulo at tumawa, umiling at sinabing, napakayabang nito. Saan siya kumukuha ng kumpiyansa, iniisip na lahat ng aming mga angkan ay sisang-ayon sa mga kalokohang terminong ito. Pamitik si Qingyin sa isang alon ng lupa, isang bahid ng tunay na diwa ay direktang hinaypan ang itim na globo sa lupa sa mga piraso. Okay. Pumunta ka sa kanyang sword god. Dilaw na bibig bata. I don't know what the so-called thing. Galit din ako. Sunod-sunod na tumugon ang grupo ng mga ninuno ng angkan, at nagpalakpakan ang lahat. Napakatahimik ni Ning Zimo, at tahimik na naglabas ng isa pang itim na bola mula sa kanyang bag. Alam niyang maaaring masira ito, kaya kumuha pa siya ng ilan. Ancestor Qingyin ng Xuanfeng clan, hindi ba? Kung masisira ang device na ito, mayroon pa akong mga tuntunin, sumasang-ayon ka man o hindi ay iyong pinili. Ang angkan na sumasang-ayon ay natural na magiging maayos, ngunit hindi ang angkan na sumasang-ayon. Pagkatapos ay maaari lamang manatili. Malungkot ang mga mata ni Qingyin at sinabing, maliliit na babae, kung masasabi mo, manatili ka. Siyempre gusto kong manatili, gusto kong putulin ang iyong ulo, hintayin na dumating si Ye Fan, siyempre kailangan mong manatiling maayos. Walang takot na sinabi ni Ning Zimo, Ancestor Qingyin, gusto mo ba talagang gawin ito? Ginagawa nitong hindi gaanong pala kaibigan ang pagpupulong. Kasama mo, karapat-dapat akong kausapin ang aking ninuno. Alinman ay hayaan mo na si Ye Fan na dumating ngayon, oh. Kailangan niyang lumapit at kunin ang bangkay. Personal kang pinatay ng ninuno na ito para magbigay ng mukha sa Diyos ng espada. Sa wakas ay nagbabala si Qingyin sa kalsada. Galit ding sumigaw ang isang grupo ng mga ninuno ng angkan, kung hindi dahil sa tatlong pinuno ng Qingyin, ilan sa kanila ay hindi maiwasang magmadaling sumugod. Hinarap ni Ning Zimo ang pang-aabuso mula sa mga manunood, itinuwid ang kanyang leeg ng sisni at buong pagmamalaki na tumangala sa grupo ng mga tao, lubos akong nadismaya sa iyong kamangmangan. Sa iyong kalokohan, hindi ka karapat-dapat na makipag-ayos sa aking lalaki. Nililigawan si kamatayan. Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Qingyin, at bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, nawala ang kanyang katawan sa lugar, at ang biglaang puwersa ng pagsabog ay naging dahilan upang siya ay maging Azurelight, dumiretso sa harapan ni Ning Zimo. Bijab. A. Ang matalim na suntok ay gumawa ng isang masakit na tunog. Lumiwanag ang asul na liwanag, at sumang-ayon ang lahat na mamamatay si Ning Zimo sa susunod na segundo. Ngunit sa sandaling ito, isang biglaang gintong higanteng anino ang lumitaw 10 metro sa harap ni Ning Zimo, tulad ng isang higanteng espiritu na bumababa mula sa langit. Nang malaman ni Xiao Jin ang layunin ng pagpatay ni Qingyin, lumipad siya sa harapan at pinakawalan ang kanyang katawan. Sa isang kisap mata, isang dambuhalang ahas na mahigit 100 metro ang haba ay nagbuka ng isang pares ng gininto ang pakpak na 10-10 metro ang haba, at isang marahas na unos ang bumangon sa eksena. Boom! Ang malakas na landing sound ay nagpa-vibrate sa Imperial Mausoleum, parang lindol. Binuksan ni Xiao Jin ang kanyang dagwang bibig at iniluwa ang isang sulat kay Qingyin. Umuungol. Gitling. Naramdaman ni Qingyin ang malakas na presyon ng isang primitive force, ang figure ay biglang bumagal sa kalagitnaan, at ang isang emergency retreat ay hindi nahulog sa bibig ni Xiao Jin. Ngunit ito nga, nang makita niya ang higanteng ahas na may mga sungay sa ulo na tila isang gawa-gawang hayop sa harapan niya, natakot pa rin siya at namutla. Ito, anong klaseng halimaw ito? Isang higanteng ahas na may mga sungay sa ulo. Ito kaya ang maalamat na espiritong ahas na gustong mag-transform sa isang dragon. Pero bakit may pakpak ang ahas na ito? May mga ganyang halimaw sa mundo. Ito talaga ang maliit na ahas na iyon. Hindi. Ito ang katawan nito. Ang bagay na ito ay may espiritu at maaaring baguhin ang laki nito. Libo-libong clan disciples ang nasa eksena, siya ay natakot kaya tumakbo siya palayo, at lubos na namangha at natakot kay Xiao Jin na nasa harapan niya. At ang mga ninuno ng angkan na iyon, pagkatapos na matakot, ay nakaramdam ng kaunting pagkamangha at pagkabigla. Inalis din ni Wei Bufan ang kanyang pamaypay sa mga oras na ito, humakbang pasulong at same time na nagsabi, naaalala ko ito. Noong huling pagkakataon sa Xuanmangs, dinala din ni Ye Fan ang ahas na ito. Napakalakas pala ng ahas na ito. Ano ito? Nasaan ang mythical beast? Malakas na bamantong hininga si Lei Chong, kahit na ito ang maalamat na dragon turning snake,
hanggat hindi ito nagiging dragon, ito ay isang ahas. Natatakot pa ba tayo sa isang hayop na ipinadala ni Ye Fan? Nang marinig ito ni Qingyin, nagnganga ang kanyang mga ngipin at sinabing, tama. Ginagamit lang ng Ye Fan na ito ang ahas para takutin ako, kaya puputulan natin ang ahas, at pagkatapos ay papatayin ang batang babae na hindi marunong mabuhay o mamatay. Pagkatapos magsalita, muling pinalamutian ni Qingyin ang isang kulay asol na True Essence, ang kanyang Daoyan Xiaocheng's cultivation base, ang sigla ng True Essence, ay hindi maihahambing sa mga ninuno na nasa kaharian ng revelation ng Diyos. Masamang hayop, kainin mo ang aking bee venom. Ang anyo ni Qingyin ay muling naging isang napakabilis na berdeng ilaw, at habang nagmamadaling patungo kay Xiaojin, sa pagkakataong ito ay umikot siya, gamit ang patuloy na pagbabago ng bilis upang pigilan si Xiaojin na direktang harapin ang pag-atake sa kanya. Gayunpaman, talagang sobra niya itong iniisip dahil tahimik lang na nakatayo si Xiaojin sa harap ni Ning Zimo, at wala man lang planong umatake. Nalaman ni Qingyin na kahit ang ahas na ito ay naglakas loob na tingnan siya ng masama, at mas nagalit, inatake ang tiyan ni Xiaojin, patagilid, at pabalik. Bee Sting. Ang Qingyin ay parang isang tuloy-tuloy na kumikislap na laser, umiikot sa katawan ni Xiaojin. Gayunpaman, ang tunay na essence ng kanyang Bee Sting punch ay tumama sa ginintoang kaliskis ni Xiaojin, ngunit hindi ito gumana. Isa-isa, ang Cyan True Essence, bagamat mga pagsabog ng mga pagsabog, ay nabigo na magparamdam kay Xiaojin ng anumang discomfort, walang pinagkaiba sa scratching. Binuksan pa ni Xiaojin ang dagwang bibig at naglabas ng sulat na parang humihikab. Ang mga ninuno sa madla ay natigilan, at ang mga anak at apo ay lalong nadurog sa puso. Ramdam nilang lahat na sinabi ito ni Qingyin. Gaano kalakas ang tunay na pressure na inilabas sa panahong iyon, paano ito posible, kahit ang pagtatanggol ng ahas na ito ay hindi maarok. Tanging si Ning Zimo lang ang nasa likuran, at ito ay isang malaking bato sa kanyang puso. Bagamat nagtiwala siya kay Ye Fan, magaan lang ang pakiramdam niya kapag nakita niya ang malakas na panig ni Xiaojin. Hindi katakataka, si Ye Fan ay masyadong tamad na sumama, kayang-kaya ni Xiaojin ang eksenang ito. Matapos makatama ng daan-daang sunod-sunod na beses, napaatras si Qingyin ng 12-12 metro, ngunit walang pagkadismaya sa kanyang mukha, sa halip ay nginisyon niya, masamang hayop. Bagamat may magaspang na balat at makapal na laman, hindi ka natatakot sa aming Xuanfeng clan. Ang kamandag ng pukyutan, ngunit sa tingin mo ba napakasimple ng Dao, ng ninuno na ito? Kailan? Narinig ng lahat ang pagbanggit ni Qingyin, bigla nilang napagtanto na may mali. Dahil sa napakalaking gininto ang katawan ni Xiaojin, maraming ang turquoise light spot ng liwanag ay kumikislap, na parang mga maliliit na cyan beads na kumikapit sa kaliskis ng ahas. Kabanata 1449 Ako ay galit. 1449. Itinagilad ni Xiaojin ang kanyang napakalaking ulo at tila nakita niyang may mga gadget siya sa kanyang katawan, ngunit hindi niya alam kung ano yun. Ang paraan ng ninuno na ito ay tinatawag na pagsabog ng pukyutan. Hanggat nataman ko ang parehong posisyon ng 2 beses sa isang hilera, isang marka ng berdeng pukyutan ang itatanim. Kung tungkol sa, ano ang susunod na mangyayari? Xing nang may panunuya, itinulak ni ng 2 kamay pasulong, naglabas ng 12-12 ng Cyan True Yuan light spot. Ang mga light spot na ito ay parang alitap-tap sa araw, lumilipad patungo sa maliliit na asol na bubuyog na nakakabit sa katawan ni Xiaojin. Sumama ang pakiramdam ni Ning Zimo saglit, at sumigaw ng, Xiaojin ingat. Ngunit bago matapos ang mga salita, pagkatapos na mabilis na hawakan ng mga light spot na iyon ang maliit na bubuyog, isang marahas na pagsabog ang naganap. Bang 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 bang. Ang Cyan True Essence ay sumambulat at namulaklak sa katawan ni Xiaojin na parang mga paputok, at ang malakas na pagsabog ay tunog ng matalim at malupit. Pagkatapos ng mahabang distansya, mararamdaman ng lahat na ang tunay na diwa ng pagsabog ay mas malakas kaysa sa direktang inilabas ni Qingyin ngayon lang. Sa pagkakataong ito, nagpakawala si Xiaojin ng mabigat na paghinga dahil sa sakit, at ang malaking katawan ay patuloy na umiikot. Ha. Pagmamalaki ni Qingyin, ang kapangyarihan ng tunay na diwa ni Bibang ay maaaring tumaas sa Daoyan Docheng, at ang toxicity ay madodoble. Tingnan natin kung paano mo malalabanan ang oras na ito. Nang tumawa siya ng ilang segundo, ngunit hindi na siya makatawa. Dahil, pagkatapos ng pagsabog, kahit na si Xiaojin ay umikot ng ilang beses sa sakit, ang mga kaliski sa katawan nito. Wala pa ring pinsala. Hindi banggitin ang pagkalason sa dugo. Sa katunayan, kung nakita nilang pinalo ni Ye Fan ang ulo ni Xiaojin nang may dobleng pagkakawatak-watek, malalaman nila na ang antas ng pinsalang ito ay hindi talaga makakasakit kay Xiaojin. Nasasaktan si Xiaojin, ngunit kung ang isang tao ay nakagat ng 12-12 ng mga langgam, dapat din itong masakit, ngunit upang sabihin na siya ay nakagat ng isang langgam ay medyo mahirap. Ang lugar ng pagsabog na ito, sa laki ng katawan ni Xiaojin, ay talagang walang pinagkaiba sa langgam, hindi bubuyog. Nakahinga ng maluwag si Ning Zimo nang makita niya ito. Hindi nakakagulat na umasa si Ye Fan kay Xiaojin. Kahit na si Xiaojin ay kayang tiisin ang mga pag-atake ng mga miyembro ng sinaunang mga Diyos nang walang anumang pinsala. Ano pa ba ang dapat niyang katakutin?
Gayunpaman, matapos masaktan, nagsimulang magalit si Xiao Jin. Bakit napaka-ignorant ng mga taong ito? Nakakaramdam ka ba ng pang-aapi kapag nakikita mo ito? Siguro dahil matagal na niyang kasama si Ye Fan, medyo mapili si Xiao Jin sa lakas ng tao. Sa kanyang palagay, mahina talaga ang mga tao sa mga angkan na ito, kaya hindi niya naisip, sasaktan siya ng mga ito. Hu. Gitling. Pinaypeya ni Xiao Jin ang mga ginintoang pakpak, at ang eksena ay biglang nagpalakas ng bugzo ng hangin, at ang lahat ng mga mesa at upuan ay natangay. Ang mga ninuno ng iba't ibang angkan ay sunod-sunod na umatras, hindi nang ahas na lumaban kay Xiao Jin. Anong biro? Hindi maarok ni Qingyin ang kaliskis ng ahas na ito gamit ang tunay na diwan ng dakilang kapangyarihan ni Dao Yan. Ano ang magagawa ng kanilang mga ninuno, ang mga ninuno ng mga Diyos? Bloodline talent, sa harap ng ganitong uri ng ahas, karamihan sa kanila ay walang pinagkaiba sa abolition. Paano kung umakyat sila para tumulong at tinangay sila ni Xiao Jin ng isang buntot? Ang mga ninuno ay pawang mga mortal. Kung sila ay idiin ng katawan ni Xiao Jin, tinatayang ngayon sa susunod na taon ang kanilang araw ng pagsasakripisyo. Pero kahit ganito ang iwasan nila, hindi nagplano si Xiao Jin na sumuko ng madali. Nakita ko si Xiao Jin na umangat sa ere, isang buntot na 12-12 metro ang haba, natangay sa kalahating bilog na tilapon patungo sa lupa. Dagandong. Gitling. Patuloy na tumunog ang tunog ng pag-crack ng bato, at maraming malalaking bato ang nabasag at tumalsik. Saan man dumaan ang buntot ng ahas, ang mga miyembro ng angkan ay hindi ng ahas na lumaban at humarap dito, maliban sa pag-iwas at pagtakas para sa kanilang buhay. Si Xiao Jin ay parang isang kusang loob na bata na nawalan ng pag-asa, ang kanyang buntot ay hinampas sa lupa, at hindi na niya kailangang maghanap ng makakatalo sa kanya, kaya tinakot niya ang mga tinatawag na clan masters at tumakas sa lahat ng direksyon. Si Qingyin, Wei Bufan, at Lei Chong, ang tatlong ninuno, ay nakatayong lahat, hindi alam kung ano ang gagawin. Dahil hindi ma-penetrate ni Qingyin ang depensa ni Xiao Jin, magiging walang kabuluhan ang tatlo sa kanilang pag-akyat ng magkasama. Ang punto, magsanib puwersa ba talaga sila para harapin ang isang hayop na ipinadala ni Ye Fan? Kung hindi mo pa natatalo, tawa ka ng tawa. Sa sandaling ito, si Xiao Jin ay tila nagsasaya, ang kanyang katawan ay bumagsak mula sa himpapawid, at siya ay direktang nalulula sa karamihan ng mga anak ng angkan. Karamihan sa mga anak ng angkan ay nakatakas, ngunit ang ilan ay mabagal at direktang durog. Matapos masagasaan ni Xiao Jin ang mga bangkay na ito, inikot niya ang kanyang katawan. Mukha itong napakalaking katawan, ngunit ang bilis ay parang kulog, humahampas sa kidlat. Nilabas ni Xiao Jin ang kanyang dila, tinutukan ang mga ninuno ng klan na napakaingay sa meeting kanina, binuka ang kanyang bibig at kinagat ito. Ginamit ng mga matandang ninuno ang kanilang tunay na diwa, ang ilan ay direktang tumakas, at ang ilan ay gustong lumaban. Ngunit ang ninuno na gustong lumaban ay nagsisi sa sandaling lumapit si Xiao Jin. Paano siya makakalaban? Ito ay hindi isang sampal o isang sipa, ito ay isang subo. Direktang kinain ng malaking bibig ni Xiao Jin ang mga ninuno ng tatlong angkan sa kanyang bibig. Sa pagkakataong ito, ang mga miyembro ng alyansa ng angkan na nakakita sa eksenang ito ay naging abo at nakaramdam ng kaunting kawalan ng pag-asa. Xiao Jin, huwag mong kainin. Nagmamadaling sumigaw si Ning Zimo nang makita ang eksenang ito. Hindi siya natatakot na gantihan ng angkan, ngunit narito siya para lagdaan ang mga tuntunin ngayon. Nadama ni Ning Zimo na ang pananatili sa linya sa oras na ito ay magiging mas maginhawa para sa susunod na pag-uusap. Mukhang hindi rin interesado si Xiao Jin na kainin ang mga lumang buto na ito. Ibinuka niya ang kanyang bibig at pinahiran ng uhog ang tatlong ninunong angkan na ito. Nakakamatay na tahimik ang buong lugar. Maliban sa pagdila ni Xiao Jin sa kanyang dila doon, ang mga mukha ng bawat kaalyado ng angkan ay hindi na makikita ang anumang bakas ng kanilang ekspresyon, puno ng kalungkutan at gulat. Si Ning Zimo ay humakbang pasulong sa oras na ito at tumingin sa nasirang eksena, mahinahon at mahinahong sinabi, ang mga ninuno ng alyansa ng angkan, alam kong naisip mo noon na napakarami at makapangyarihan na maaari mong salakayin kami sa buong bansa upang pigilan kami. Hindi mo matatalo si Ye Fan, ngunit maaari mong lampasan ang panig ni Ye Fan. Ang mga tao na naririto para pigilin siya, kaya hindi ka mag-alala na baka magalit si Ye Fan sa iyo. Ngunit, sa tingin mo ba ay nag-iisa ka lang? Sa katunayan, kung gusto mong puwersahin ang isang digmaan, ako, si Ning Zimo, ay mamamatay dito ngayon. Maraming tao sa paligid ni Ye Fan ang mamamatay. Gayunpaman, ano ang makukuha mo? Sa tingin mo, sa pamamagitan ng pagsanib puwersa, mapipigilan mo si Ye Fan na sirain ang iyong buong angkan. Kahit hindi kayo ang apat na major clan, clan pa rin kayo. Hindi madaling manahin ito sa ngayon. Malinaw, kailangan mo lang bumalik sa dati at mamuhay ng komportableng mga araw. Bakit ka mag-abala, pumunta sa mundo, at tuluyang malipol? Iniunat ni Ning Zimo ang kanyang kamay at tinapik ito. Tinapik niya si Xiao Jin sa tabi niya at sinabing, ngayon, dalawa lang ang pagpipilian mo. Isa, pumirma sa isang kasunduan, buwagin ang alyansa ng angkan, at hayaang bumalik ang mundo ng Xia Kingdom sa dati.
Dalawa, maaari mo akong patayin, ngunit ang karamihan sa iyo dito. Ang ilang mga tao ay kakainin ni Xiao Jin. Huwag kang mag-alala, matalino, nguyain tapos lulunukin, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong lumabas sa sikmura tulad ng sa fairy tales. Tungkol naman sa susunod na hakbang, kung may mga bloodline ba kayong mananatili, hindi ko alam. Kabanata 1451 tanong. 1450. Dahil sa mga sinabi ni Ning Zimo, ang karamihan sa mga ninuno ng angkan na naruroon ay lubos na malamig. Ang dahilan kung bakit sila naglakas loob na komprontahin si Ye Fan ay hindi dahil sa akala talaga nila ay kaya nilang talunin si Ye Fan sa isang head-to-head battle. Layag. Sa kanilang opinyon, hindi kayang pigilan ni Ye Fan lamang ang napakaraming tao mula sa alyansa ng angkan. Hindi ba nag-aalala si Ye Fan sa kaligtasan ng mga tao sa paligid niya? Dapat matakot ka, di ba? Bakit kailangang magka-problema si Ye Fan sa kanilang clan alliance para sa mga ordinaryong taong ito na walang gaanong kinalaman sa kanya? Bago dumating, naisip ng mga ninuno ng angkan na hahayaan nilang matanto ni Ye Fan ang kanyang katangahan at hahayaan siyang tumigil sa pakikialam sa mga gawain ng alyansa ng angkan pagkatapos na siya ay nanlambot sa lugar. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nilingon ni Ye Fan ang komperensyang ito, at hindi masyadong sineseryoso ang alyansa ng angkan. Nagpadala lang ng isang babae, isang alagang ahas, at hinarap sila. The point is, speechless din sila ni Ning Zimo. Dahil ngayon ay hindi na talaga nila kayang harapin ang isang ahas, kahit na mayroon silang paraan para lampasan si Xiao Jin at patayin si Ning Zimo. Ngunit walang duda na sila mismo ang magdurusa pa. Hindi rin inaasahan ng alyansa ng angkan na magiging napakatigas ni Ye Fan. Hindi siya dumating, na nangangahulugan lamang na ang kanyang saloobin sa komperensyang ito ay hindi pag-uusapan. Alinman ang dugo ay dadaloy sa ilog at ang angkan ay mawawasak, o ang alyansa ng angkan ay matuno, walang ibang pagpipilian. Sa hakbang na ito, ang tatlong ninuno, kabilang sina Wei Bufan, Qing Yin at Lei Chong, ay nasuri din hanggang sa namatay. Nagsimula silang magmuni-muni, saan nila nakuha ang kanilang tiwala noon, at naramdaman na hindi maglalakas loob si Ye Fan na makipaglaban sa kanila. Ang taong ito, ang siyang pumatay sa halos lahat ng mga ninuno ng pamilya Zhou ng mag-isa. Pipiliin ba niyang manatili sa isang sulok para lang protektahan ang sarili niya? Malinaw na imposible. Ang binatang ito, hindi siya takot sa kamatayan. Haha! Talagang minaliit namin ang determinasyon ng batang ito. Gaya ng inaasahan sa apo ni Ye Wuya, baliw talaga siya. Umiling si Wei Bufan na may mapait na ngiti. Ang mukha ni Qing Yin ay namumutla sa galit, ngunit siya ang ninuno ng Xuanfeng clan, kaya hindi niya maaaring kunin ang Xuanfeng clan upang makipagsapalaran. Sa katunayan, ang larong ito ay nakasalalay sa kung sino ang hindi kayang matalo. Ipinakita ni Ye Fan ang kanyang determinasyon na basagin ang lambat, at ang alyansa ng angkan ay hindi nang ahas na lumaban. Nakita ni Ning Zimo na ang mga ninuno ng angkan ay mukhang bigo at walang magawa, at sa wakas ay nabitawan ang mabigat na bato sa kanyang puso. Naglakad si Ning Zimo patungo sa mga guho na halos hindi matatawag na conference hall, at naghagis ng bagong itim na three-dimensional na bola ng imahe. Nang lumitaw muli ang 12-12 ng mga sagnay, ngumiti si Ning Zimo at sinabi sa mga tao ng angkan, "Okay, lahat ay dapat makapagsalita ng maayos ngayon. Kung hindi mo iniisip ang mga sagnay na ito, hihilingin ko sa isang tao na pirmahan ang mga ito." Ang kasunduan ay dinala. Bata, hindi mo kailangan ang mga walang kwentang bagay na iyon, dahil sumasang-ayon ang ating mga ninuno dito, hindi sila babalik sa kanilang sarili, sabi ni Lei Chong. Tumango ang ibang mga ninuno, ayaw nilang pumirma ng kaiyahiyang bagay, nag-iiwan ito ng marka ng kahihiyan. Ngumiti si Ning Zimo at umiling, mayroon tayong secular na mga kasanayan, at kailangan pa rin ang diwan ng kasunduan. Huwag kang mag-alala, hanggat hindi mo nilalabag ang kasunduan na nilagdaan ngayon, hindi namin ito kukunin at ikakalat. Bata, huwag masyadong mangbuli ng tao. Namula ang isang nuno at itinuro ang babae. Ngunit bago pa makapagsalita si Ning Zimo, hindi na masanay si Xiao Jin, at ang matibay na buntot na 12-12 ng metro ang haba ay natangay ng bangbang. Ang napakalaking puwersang panghagupit na ito ay nagpagulong ng 12-12 ng toneladang bato sa lupa, tulad ng isang maliit na burol na tinamaan dito. Ang mga ninuno ng angkan sa lugar na iyon ay nagmamadaling tumakas, at ang bato ay wala. Magagamit nila ang tunay na yuan para durugan ito, ngunit ang susi ay ang buntot ng ahas ni Xiao Jin, anong lakas ng loob mong tanggapin ito? Tumingin si Ning Zimo sa mga ninuno ng angkan na tumakas sa kahihiyan, at walang magawang sinabi, "Mga matandang ninuno, kumpara sa itinaboy ka ni Xiao Jin gamit ang kanyang buntot, hihilingin ko sa iyo na pumirma ng isang liham at pindutin ang isang handprint." Ano ang tinatawag na manlilinlang sa mga tao? Ang bawat isa sa kanila ay naglakas loob na hindi magsalita, kaya tumingin lamang sila kay Wei Bufan at sa tatlo pa. Kalimutan mo na ito. Mga makamundong bagay, hindi natin ito papansinin, dapat gawin ng lahat ang kanilang makakaya at maghanda para sa susunod na pagpupulong ng angkan. Naisip ito ni Wei Bufan, ngunit wala siyang maisip na ibang paraan. Hindi nila kayang talunin sila, at hindi nila kayang saktan sila. Mukhang walang magandang solusyon ang clan sa harap ni Ye Fan.
Ang pagbabalik sa orihinal na estado ay talagang ang pinakamahusay na resulta para sa mga angkan na naruroon. Narinig ng ibang mga ninuno na sinabi ng tatlong pinuno ng pinuno, at wala silang ibang ideya. Kahit na nahihiya sila, pumayag lang sila. Ang mga anak ng angkan na dumating para manood ng palabas mula sa lahat ng direksyon ay nagsabi na ng hindi. Pagkatapos ng kalahating pangungusap, sa pagkadismaya, may bahid ng emosyon. Ang Diyos ng Espada ay ang Diyos ng Espada, walang dumating, at isang alagang hayop ang ipinadala upang pilitin ang alyansa ng angkan pabalik. Ngayon, kumalat ang bagay na ito, natatakot ako na ang reputasyon ng Sword God ay tumaas sa isang bagong taas. Sa panig ng Emperor's Mausoleum, ang Battle for Frontage Conference ay mabilis na natapos sa isang sitwasyon na hindi inaasahan ng sinuman. Ngunit ang pinakamahalagang tao sa likod ng lahat ng ito ay hindi naruroon. Ito ang pinaka-ironic na bagay. Hindi yun gaanong inisip ni Ye Fan. Sa ngayon, nasa bundok pa rin siya nang nalalatagan ng nyebe, masigasig na hinihiwalay at kinokolekta ang bangkay ng malaking kakaibang poloka. Bagamat maaaring gamitin ni Ye Fan ang sword fighting technique upang mapabuti ang kanyang kahusayan, dahil ang poloka ay masyadong malaki, inabot pa rin siya ng isang araw at isang gabi. Alam niyang tiyak na hindi na siya makakabalik, kaya hiniling niya kay Xiao Jin na samahan si Ning Zimo na lumahok sa kompetisyon. Sa kasalukuyang lakas ni Xiao Jin, nadama ni Ye Fan na hindi problema ang pakikitungo sa mga ninuno ng angkan. Kahit na hindi niya ito mapatay, siguradong makakatakas siya kasama si Ning Zimo. Siya ay hinihigop sa pagkuha ng magagandang bagay mula sa poloka, isa-isa, sa isang malaking plastic bag, at pagkatapos ay sa storage bag. Ang mga panloob na organo at iba pang bahagi na ito ay kailangang proseso sa iba't ibang paraan kapag ito ay binawi, upang sila ay mapangalagaan ng mahabang panahon at magamit sa gamot. Sa wakas, sa umaga ng susunod na araw, sa wakas ay nakolekta ni Ye Fan ang lahat ng mahahalagang bahagi, at pinutol pa ang mga buto at nakolekta ang mga ito. Talaga, mayroon lamang isang tumpok ng karne na natitira, at ang nakapagpapagaling na halaga ay hindi mataas. Ngunit hindi sinasadya ni Ye Fan na magpahinga. Noong kinakaharap niya ang poloka na ito, bigla niyang naisip ang isang problema na hindi niya napagtutuunan ng pansin noon. Bakit, ang lugar na ito ay may isang mahiwagang higanteng poloka na lumilitaw? Hinahanap lang ni Ye Fan si Xiao Jin noon, at pagkatapos ay pumunta siya rito para hanapin si Toad, at hindi niya naisip ang lokasyon ng bulubunduking ito. Sa sandaling pag-isipan niya ang posisyon niya ngayon, bigla niyang naisip ang isang sekretong sinabi sa kanya ni Sisley na protektahan ang kanyang nakababatang kapatid na si Void. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, click on the notification bell.